Miss, Nasaan ang taong hinahanap ko? naroroon po. Ikaw ba ang disipulo ni Mulaing Makadiyos na doktor, si Ye Wuxuang? Tinatanong kita, ikaw ba talaga si Ye Wuxuang? Kinakausap ka ni Binibining Duan. Bingi ka ba? Tulog pa, more. Ang ingay naman, pati pagtulog ko na istorbo. Mukhang gusto mong maparusahan, ha? Hinto! Opo, miss. Ang haba ng mga binti niya, mukhang ayos din to, ha? Lapastangan! Tinatanong kita, ikaw ba talaga si Ye Wuxuang? Tama ka, ako nga si Ye Wuxuang. Maaari kayang ikaw ay mula sa mayamang pamilyang Duan sa Timog, ang anak na dalaga ni Master Duan, na si Duan Shiyu? Seryoso ka ba? Sa lagay mong yan, kaya mo ba talagang gamutin ang tatay ko? Narito ako sa utos ng aking guro. Bumaba ako ng bundok para gamutin si Master Duan. Hindi ko akalaing ang anak pala ni Master Duan ay isang napakagandang babae. Sandali. Bata ka pa lang, paano mo mapapatunayang ikaw ay disipulo ni Mulaing Makadiyos na doktor? At paano mo mapapatunayang mapapagaling mo nga ang sakit ni Papa? Nakikita mo namang natutulog ako rito. At ikaw ang naghanap sa akin, di ba? Kung nagdududa ka sa akin, huwag mo akong istorbohin sa pagtulog ko. Umuwi ka na lang at paghandaan na ang huling hantungan ng tatay mo. Ang lakas ng loob mo. Nagagawa mo pang sabihing mawawala na si Papa? Gusto mo bang pagbayarin kita? Kahit ano pang gawin mo, ano namang magagawa mo sa akin? Ikaw, Bakit kailangan ko pang hilingin iyon? Nagsasabi lang ako ng totoo, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, oras na ito si Master Duan, naninilaw na ang mukha, nangingitim na ang paligid ng mata, naghihingalo na, siguradong hindi na siya lalampas sa alas 8 ng gabi. Sa ngayon, ako lang ang tanging makakaligtas kay Master Duan. pakiusap. Gamutin niyo po ang Papa ko. Ganyan ba dapat ang asal ng isang nakikiusap? Pakiusap, Miraculous Doctor. Gamutin mo ang tatay ko. Mas okay na yan? Ituro mo ang daan. Tuloy po kayo, sir. Dalhin mo ang bag ko. Dadalhin ko na ang bag. Wuxuang? Inuutusan kita na bumaba na agad ng bundok. Ang aking kaibigan na pinakamayaman sa Southern City na si Duan Tianming ay malubha ang kalagayan. Pumunta ka agad para iligtas siya. Bukod pa rito, yun sa kasunduan sa kasal na itinakda ng iyong lolo, anak ni Wu family, pakasalan mo si Wu Xiao. Guro, susunod po ako sa inyong utos. Dr. Jiang, kumusta ang lagay ng tatay ko? Ginoong Duan, ang mga senyalis ng buhay ni Elder Duan ay napakahina na. Mas mabuting asikasuhin nyo na ang kanyang mga kailangan. Anong sinabi mo? Anong ibig mong sabihing asikasuhin ang kailangan niya? Bata, ang tiyo ko. Kapag hindi mo siya nailigtas, ikaw na bata ka, ay magbabayad din ng mahal. Ang sakit ni Elder Duan ay wala ng lunas. Wala na akong magagawa rito. Huling hininga na lang ang natitira. Kahit pabuhay ang Huatuo ay hindi na ito mapapagaling. Huwag mo akong idaan sa ganyang salita. Hindi pwedeng mawala ang tatay ko. Kapag napagaling mo siya, ibibigay ko sa pamilya mo ang ospital. Pero kapag hindi siya gumaling, mananagot ka sa akin. Sige, sige. Susubukan ko pa. Susubukan ko po ulit. Jiahao, sa tingin ko sa pagkakataong ito, kailangan mo nang maghanda ng maaga. Ang kuya ko ngayon ay tila hindi na makakayanan pa. Kawawa naman ang tito ko. Ang $100 bilyong na ari-arian ay hindi na niya mapapakinabangan. Anong sinasabi niyo? Hindi pa nawawala ang tatay ko. Kuya, ito ang disipulo ni Mulaing Makadiyos na doktor na inirekomenda ni Papa bago siya mawala ng malay. Si Ye Wuxuang, dinala ko siya rito para mailigtas ang buhay ni Papa. Siya lang? Patingnan na natin siya agad kay Papa. Shiyu? Ganitong klaseng tao lang ang dinala mo para iligtas si tito? Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Kung sino ang magpapagaling sa tatay ko, ay wala ka nang pakialam doon, di ba? Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang sakit na ito ni tito. Daan-daang eksperto na ang tumingin. At lahat sila ay walang nagawa. Sa hamak na taong gaya niya, ano ba ang mapapala natin sa kanya? Nagbibiro ka ba? Puro ka panlalait sa akin, bakit ang baho ng bunganga mo? Kumain ka ba ng dumi? Hamak na bata? Ang lakas ng loob mong itayo ang boses mo sa akin. Ano naman kung minumura kita? Kung balak mong magbastos pa uli, pagkakainin talaga kita ng dumi. Sige, sige, sige. Ikaw na bata ka. Gusto mo ba maturuan ng leksyon? Tumahimik ka! Dr. Ye, ito ang aking pinsan. Sadyang ganyan lang ang ugali niya. Pagpasensyahan niyo na po. Ayos lang. Ituturing ko na lang na nakagat ako ng aso. Kailangan ko pa bang kagatin pabalik ang aso? Isa kang wala sa katinuang bastos. Nagawa mo pang magwala dito sa pamilya Duan? Gusto mo bang mawala? Ha?
Sinong tinatawag mong bastos? Bakit? Ikaw nga. Sige nga, ulitin mo pa ang sinabi mo. Kahit 2 beses ko pang sabihin, bastos. Sobrang bastos. Ang kamay ko, ang kamay ko. Bali na, nabali na. Bitawan mo ako. Nagawa mo akong saktan sa harap ng pamilya Duan? Hindi ito maaari. Dr. Ye. Pabor na lang para sa akin. Sige. Gagawa ako ng pabor para kay Binibining Duan at bibitawan ko na ang asong ito. Tulong, tao. Tapusin niyo ang masamang batang ito. Tumahimik ka nga. Duan Shiyu. Talagang naglakas loob ka na isama ang basurang yan para saktan ako rito? Sa pamilya Duan? Hindi ko akalain. Magsalita ka pa ng isa at palalayasin kita. Dr. Ye, nakikiusap po ako sa inyo. Pakiusap. Iligtas niyo po ang papa ko sa lalong madaling panahon. Sandali lang. Bakit po, Tio? Tingin ko ay tama ang sinabi ni Xiao Hui. Ang batang ito ay isa lamang walang kwentang tambay at sobrang bastos pa. Paano kung mawala ang papa mo dahil sa kanya? Sino ang mananagot sa responsibilidad na iyon? Tama, Shiyu. Nasuri mo ba ng maayos ang taong ito? Paano siya naging isang magaling na doktor? Baka peke lang siya. Mukhang dito sa pamilya Duan, ang pananaw ng mga nakatatanda ay hindi pa sapat kumpara sa isang dalagita. Nakakatawa talaga. Ikaw, Ngayong nasa panganib ang buhay ni Papa, naniniwala ako na pwedeng sumubok si Dr. Ye. Hahayaan mo na lang ba si Papa na tuluyang mawala ng walang ginagawa? nandyan pa ang mga eksperto para magligtas sa kanya. Siya ay... Kung uubra ang mga eksperto, bakit ko pa kailangan hinga ng tulong si Dr. Ye? Tama na. Kung patuloy kayong magtatalo riyan, si Ginoong Duan ay tuluyan ng mawawala. Pakiusap, Dr. Ye. Gamutin niyo na po ang papa ko. Kung magkaroon man ng problema, ako ang mananagot sa lahat. Ginoong Duan, Binibining Duan. Nasa panganib ang buhay ni matandang Duan ngayon? Ako. Sino ang palpak na doktor na ito? Ano? Palpak na doktor? Siya ay ang pinakamagaling na eksperto sa utak sa mundo, si Dr. Zhang. Pinakamagaling? Sa tingin ko ay wala naman siyang totoong kakayahan. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan, bata. Siya naman si banal na Dr. Ye. Sa panahon ngayon, kahit sino ay nagpapanggap na magaling na doktor, sa tingin ko ay isa lang siyang bata na wala pang alam sa mundo. Anong ginagawa mo? Hoy bata, anong ginagawa mo? Nasa panganib na ang buhay ni matandang Duan ngayon. Gusto mo ba siyang tuluyang mawala? Ye Wushuang, anong masama ang balak mo? Maaari bang tumahimik muna kayo? Kayong mga nandito, kaya nyo bang iligtas si matandang Duan? Kayo lang bang iilang tao ang makakaligtas kay matandang Duan? Napakalakas naman ng loob mo. Tanungin kita, anong paraan ang gagawin mo para gamutin si matandang Duan? Siyempre, gagamit ako ng tradisyonal na panggagamot. Tradisyonal na panggagamot? Kahit modernong medisina ay hindi mapagaling si matandang Duan, tapos sa tingin mo ay kaya mo? Mas magaling naman kami sa inyo, di ba? O sige, tanungin kita, saang medical school ka ba nagtapos? Ano yung medical school? Wala ka palang alam, bata? Baka kung saan saang peking doktor ka lang natuto ng kung ano-ano, tapos maglalakas loob kang magyabang dito. Tatanungin kita, paano mo babalak gamutin ang pasyente? Binibining Duan, mayroon ba kayong mga karayom na pang-akupunktura rito? Meron po, kukunin ko lang po. Karayom? Gagamit ka ng karayom para gamutin si matandang Duan? May cancer sa utak si matandang Duan? Wala na itong lunas. Gusto mo ba siyang saktan? O gusto mo siyang iligtas? Pwede bang tumahimik ka na lang? Ingay mo masyado. Ye Wushuang, kapag may nangyaring masama sa tatay ko, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng pintong ito. Napakahangal ninyong lahat. Anong sinabi mo? Bakit? Papalag ka ba? Ganoon na nga kalala ang sakit ng matanda, kung wala naman kayong silbi, manahimik na lang kayo. Sinasabi ko sa inyo, 3 turok lang ng karayom, maililigtas ko na mula sa kamatayan ng matanda. Anong pinagmamayabang mo? Agaw buhay na ngayon si matandang Duan? At ang mga cancer cells na ito ay kumalat na sa buong utak niya. Sinasabi mong kaya mo siyang isalin mula sa bingit ng kamatayan? Nananaginip ka yata ng gising. Paano kung mapagaling ko siya? Kung mapapagaling mo siya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ospital na pinatatakbo ko. Bukod pa doon, luluhod ako sa harap mo at magpapatira pa ng 3,000 beses. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, ha? Sinasabi ko yon. Hindi ako naniniwala. Ang taong ito ay mawawala na. At kung mapapagaling siya ng Chinese medicine, dapat ay kaming mga Western medicine experts ay huminto na lang sa pagtatrabaho. Hintayin mo na lang. Paano naman kung hindi mo siya mapagaling? Kung hindi ko mapagaling, parusahan niyo ang aking isang braso. Sige, iyan ang kasunduan. Dr. Ye, ang mga karayom mo. Magsilabas muna kayo. Ang aking paraan ng panggagamot ay hindi para sa publiko. Nagitiwala po ako sa iyo, Dr. Ye. Pakiusap po, kailangan gumaling ang sakit ni Papa. Ipaubaya mo sa akin. Papalalahanan kita muli. Kung may masamang mangyayari sa aking ama, talagang Lumabas ka na.
Sige. Lalabas kami. Pagbayarin ka namin kapag hindi siya gumaling. Hoy lalaki, malapit na ang katapusan mo. Para sa lahat ng gumagamit ng karayom, puna ng pagkukulang ng lakas at ilabas ang labis na enerhiya. Ang susi sa balanse ay ang husay ng 3 karayom. Ito ang tinatawag na 3 karayom. Nang 9 na araw ang acupuncture sa tradisyonal na medisina ay nangangailangan ng pagiging matatag, tumpak, mabilis at mapagpasya mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalawak na aspeto. Sa 3 maliliit na karayom na ito, tiyak na mawawala ang sakit. Ano na bang nangyayari? Napakagal na nating naghihintay? Bakit wala pa ring balita? Hindi kaya ay lalong lumala ang kalagayan ni Tito? Baka naman, natatakot na siyang lumabas. Sinabi ko na sa inyo kanina, ang lalaking iyon ay malamang na isa lamang manloloko. Sa sakit ni Matandang Duan, kahit patipunin mo lahat ng pinakamahusay na eksperto at doktor sa mundo, wala rin silang magagawa. Tama na? Tama na. Gusto mo ba talagang mawala na ang tatay ko? Binibini, hindi po sa ganoon. Isang malubhang sakit na walang lunas ang dinaranas ni Matandang Duan. At kung gumaling man siya, ay maaari na itong ituring na himala sa mundo. Dr. Jiang? Dahil lang sa wala kang kakayahan, hindi ibig sabihin na wala na ring iba. Kung wala kang magagawang paraan, itikom mo na lang ang bibig mo? Dahil baka gumamit pa ako ng karayom para itahi ang bibig mo? Ano sa tingin mo? Gumaling na ba ang sakit ng tatay ko? Hindi. Ano? Hindi talaga dapat ako nagtiwala sa'yo. Bata, alam mo ba kung ano ang magiging kapalit nito? Siya na mismo ang nagsabi niyan. Humanda na siyang parusahan ng kanyang sarili. Nasa loob si Matandang Duan? Kayo na mismo ang pumasok at tumingin. Hoy bata, kung mapahamak mo man ang tiyo ko, ay tinitiyak namin sa iyo na hahanapin mo ang sarili mong hangganan. Pa. 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 Pa, gising ka na po ba? Hoy, bata, kanina ay pinoprotektahan ka ng matandang babaeng Duan na iyon? Ngayong hinayaan mong mawala ang tito ko? Kailangang sumunod ka rin sa kanya. Bago ka managot sa tito niya, tuparin mo muna ang yabang mo sa binitawan mong pangako. Dahil hindi mo nagalingan si Matandang Duan, kailangang parusahan ang sarili mong braso. Sino ang nagsabi sa inyong hinayaan kong mawala na si Matandang Duan? Anong ibig mong sabihin? Dr. Ye, ipinapatawag po kayo ni Papa. Ano? Ano? Hindi ba't si Duan Matandang Duan ay wala na? Maghintay na lang kayo at manood. Binabati kita, Matandang Duan, sa muli mong pagaling. Ikaw ba si Ye Wushuang? Tama ka. Mahusay. Isa ka nga talagang disipulo ni mulaing makadiyos na doktor. Walang katulad ang galing mo sa panggagamot. Ang buhay ko ay utang ko sa iyo. Hindi ito maaari. Hindi ito posibleng mangyari. Sino siya? Siya naman po ay ang nangungunang dalubhasa sa utak na si Dr. Jiang, ang dati ninyong doktor. Hindi kanya nagamot. Mabuti na lang at nandito si banal na Dr. Ye. Hindi ito maaari. Isang malalang sakit ang nararamdaman ni Matandang Duan. Patay na ang kaniyang mga selula sa utak. Halos mawala na siya sa atin. Paano mangyayaring sa ilang galaw lang ay magagamot siya agad? Hindi talaga ito maaari. Tumahimik ka. Wala kang silbi, lumayas ka. Dr. Ye, ano na ang kalagayan ko ngayon? Matandang Duan, ginamit ko ang acupuncture technique para lamang maibalik kayo mula sa kapahamakan. Ngunit ang inyong katawan ay mahina pa rin at maaari pa ring manganib ang inyong buhay. Ano? Anong gagawin natin? May pagkakataon pa bang gumaling ang ama ko? Shiyu, huwag mo nang pahirapan si Dr. Ye. Alam ko ang lagay ko. Paano pa ba ako gagaling? Mabuhay na lang ako hanggat maaari. Sinong nagsabi na si Matandang Duan ay wala ng pagkakataong gumaling? Posible kaya na talagang gagaling pa ang papa ko? Siyempre, Kung ganoon, ilang porsyento ang chance ang gagaling siya?
10% lang po. Maayos na ang 10% na tsansa. Sino ang nagsabing 10% lang? Ang ibig kong sabihin ay sa loob ng 1 linggo, tiyak na gagaling ang matanda. Dr. Ye, totoo ba ang sinasabi mo? Mukha ba akong nagbibiro? Shiyu, kailangang pasalamatan natin ng mabuti si banal na Dr. Ye. Siyempre naman po. Dr. Zhang, ano ba ang nangyayari rito? Kayong mga eksperto, hindi ba sabi nyo ang tito ko ay may malalang sakit? Kahit pa dumating si Watuo, hindi iyan mapapagaling. Pero bakit ngayon ay hinahayaan yung isang bastos na bata ang nagpagaling sa kanya? Hindi ko rin po alam. Talagang napaka-misteryoso nito. Sa tagal ko ng doktor, ang ganitong mga bagay ay hindi ko kailanman inakalang posible. Hay, maliban na lang kung hindi siya ordinaryong tao. Huwag mo akong lokohin. Itong daliri ko ay halos maputol na niya kanina. Balak ko sana siyang turuan ng leksyon. Pero tingnan mo, siya pa ngayon ang naging magaling na doktor. Hindi pwede. Hindi ko to mapapalampas. Kailangang mawala ang taong iyon. Sa loob ng card na ito, ay may 10 milyong dolyar. Kunin mo muna ito. 10 milyong dolyar lang? Ang pamilya Duan ninyo ay hindi naman pala ganoon kalaki magbigay. Oh? Bukod sa 10 milyong dolyar na ito, kasama rin ang aming pamilya Duan na 1% ng mga shares na ang halaga ay 1 bilyong dolyar. Iyon lang? Ano pa ang gusto ni Dr. Ye? Kaya kong ibigay ang lahat sa iyo. May bibigay mo ba talaga ang lahat sa akin? Siyempre naman po, niligtas niyo ang aking ama. Kahit ano pang gusto ninyo, ay ibibigay ko sa inyo. Kung ganoon, samahan mo ako sa loob ng 1 buwan. Ha? Anong ha? Hindi mo ba narinig ng malinaw? Dr. Ye? Nagbibiro lang po kayo, di ba? Sino ang nakikipagbiruan sa iyo? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi kanina na kaya mong ibigay ang lahat sa akin? Bakit? Hindi mo ba kayang gawin? Hindi sa ganoon, pero ako. Binibiro lang kita. Kahit na pumayag ka pa, pag-iisipan ko pa rin ito ng mabuti. Ngayong nakababa na ako ng bundok, bukod sa pagliligtas sa tatay mo, kailangan ko ring tapusin ang misyon ko na magpakasal. Mr. Ye, magpapakasal ka na? Bakit? Mamimiss mo ako? Hindi. Ako. Aalis na ako. Siya nga pala, pakisabi doon sa kung sinong magaling kunong eksperto na palpak naman. Iyong pustahan namin, hindi ko nakakalimutan iyon. Pupuntahan ko siya bukas, kukunin ko na ang ospital ko, at ang ipinangako niyang 3,000 luhod, walang dapat magkulang kahit isa. Ayon sa kasunduang ginawa ng lolo mo, kailangang magpakasal ka sa anak ng Wu family na si Wu Xiao. Master, maganda ba ang Wu Xiao na iyon? O baka naman pangit siya? Huwag mo nang intindihin yan. Kahit maging mukhang baboy pa siya, dapat mo pa rin siyang pakasalan. Iyan ang huling hiling ng lolo mo. Opo, Master. Hello boss, nakababa na ng bundok si Ye Wushuang. Kagagaling lang niya sa pamilya Duan. Bantayan niyo siyang mabuti. Napakahalaga ng pinagmulan ni Ye Wushuang. Dapat siyang mawala sa loob ng 3 araw. Kung hindi, ang buong 4 na dakilang pamilya ng Nancheng ay mahaharap sa malaking kapahamakan. Masusunod po, boss. Wu Xiao. Napakahandang babae, napakaganda talaga. Sino po kayo? Ikaw po ba si Wu Xiao? Ma'am, may naghahanap sa'yo? Sino ka ba? Sino ito? Ha? Sigurado akong ikaw si Wu Xiao. Oo, ako nga. Ikaw ba yung kukuha ng package na courier? Hindi ako courier, ako ang asawa mo. Anong asawa? Sino ka ba talaga? Totoo. Ako ang lalaking palaging nag-iisip sa iyo araw-araw. Mas maganda ka kaysa sa inaasahan ko. Bastos ka. Noong oras na iyon, ang sampal ay may layong 0.01 cm na lang sa mukha ko. Pero pagkatapos ng ilang sandali, ang babaeng sumampal sa akin ay lubos na mai-inlove sa akin. Ako si Ye Wushuang. Ikaw si Ye Wushuang? Ako nga. Ang iyong magiging asawa? Hindi ba nakakamangha? Sinong nagsabing asawa kita? Ako. Pamilya na tayo, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Tingnan mo itong taong ito. Anong ginagawa mo? Maganda naman ang bahay niyo. Ayos to. Kontento na ako. Walang may pakialam kung kontento ka. Sinasabi ko sa iyo, ang kasunduang ginawa ni Lolo, hindi pa ako pumapayag doon. Ayos lang, papayag ka rin. Sige, isa pa. Kung sinasabi mong ikaw si Ye Wushuang, paano mo iyon mapapatunayan? Bakit? Gusto mo ba akong inspeksyonin ng malapitan? Napakabastos mo. Hay naku,
Magsasama na rin naman tayo. Bakit ka pa nahihiya? Sino ang may sabing pakakasalan kita? Bakit? Babaliwalain mo ba ang huling habili ng lolo mo? Tsaka ganito kagwapo ang nasa harap mo, nakatayo na rito. Hindi ka ba talaga nabibighani? Hibang ka na yata. Tanungin kita, anong trabaho mo ngayon? Wala akong trabaho, naghihintay lang na makasal sa iyo. Pagkatapos ay maging isang house husband sa pamilya ng Wu family para maalagaan ka buong araw at pagsilbihan ka. Laki mong tao, gusto mong maging house husband lang, wala ka bang kahihiyan? Nandyan ka naman, young lady Wu. Sa hinaharap, ikaw ang magtatrabaho at ako ang bahala sa bahay. Huwag kang mag-alala, mahusay ako sa gawaing bahay at marunong humarap sa tao. Ano bang pinagsasabi mo? May sakit ka ba sa utak? Tungkol sa kasal? Pag-usapan na lang natin sa susunod. Wuma, sino iyan? Ma'am, si Hu Yue po na anak ng pamilyang Hu. Bakit siya na naman? Paalisin niyo siya. Sandali lang, gusto kong makita kung sino ang anak na iyon ng pamilyang Hu. Xiao, sino ka bang walang hiya ka? Tabi. Xiao, tinatawagan kita. Bakit hindi mo sinasagot? Huyue, bakit ka na naman nandito? Hindi ka ba napapagod? Xiao, birthday ko ngayon. Ibinanili pa kita ng bulaklak, mamayang gabi sa Nanching Hotel, nag-reserve ako ng kuwarto, sabay tayong maghapunan. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na ayokong pumunta? Birthday ko naman ngayon, pagbigyan mo na ako. Sinabi na nga niya na hindi siya pupunta, hindi mo ba narinig? Sino ka ba sa tingin mo? Bisita ko siya. Huyue, sinabi ko na sa'yo, hindi ako sasama. At saka pwede bang huwag ka nang pupunta sa bahay ko? Bisita mo? Akala ko kung hindi mo sinabi ay isa lang siyang taga-ayos ng imburnal. Hindi ako marunong mag-ayos ng imburnal, pero kaya kitang turuan ng leksyon. Bata, napakalakas ng loob mo. Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo? Pulutin mo ang mga bulaklak na iyan. Pulutin mo ang mga bulaklak na iyan. Ikaw, sino ka bang walang hiya ka? Gusto mo bang masaktan? Ako ang fiancé ni Wu Xiao. Ano? Ikaw ang fiancé ni Wu Xiao? Aba, sa hitsura mong iyan na puro peke ang suot, isang hamak na pobre, at sinasabi mong ikaw ang fiancé ni Wu Xiao, may sakit ka yata sa utak. Tama? Siya nga ang fiancé ko. Anong sinabi mo? Hindi mo ba narinig ng malinaw? Ako, ang fiancé ni Wu Xiao, makaalis ka na. Kalokohan. Ang tagal na kitang nililigawan, pero hindi ka pumapayag. Ngayon naman, ay maghahanap ka ng ganyang klase ng tao para lokohin ako? Bagay ba siya sa iyo? Kung bagay man o hindi, wala ka nang pakialam doon. Ako na anak ng may-ari ng isang malaking kumpanya, ay hindi pa tatalo sa isang basurang tulad niya? Ibig sabihin lang yan, mas basura ka pa kaysa sa basura. Ikaw, Huyue, ang sinabi ko na sa iyo, imposibleng maging tayo? Kaya umalis ka na. sa Nancheng, ako lang ang tanging nababagay sa iyo. Wu Xiao, napakalala naman ng panlasa mo. Sinasabi ng asawa ko na, umalis ka na. Hindi mo ba naririnig? Layas. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ha? Wala akong pakialam kung sino ka. Nakita ko ang asawa ko ngayon, at maganda ang mood ko, kaya wala akong balak na pansinin ka, kaya lumayas ka na. Bata, masyado kang mayabang. Dito sa Nancheng, ikaw pa lang ang nangahas. Nakausapin ako ng ganyan. Sige, Wu Xiao, siya ang fiancé mo, di ba? Bukas na bukas, paparusahan ko siya at babalian ng binti. Tingnan ko lang kung paano siya magpapakasal sa'yo. Oh, tingnan natin kung may kakayahan kang ang gawin yan. Wu Xiao, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sigurado ka ba talagang sasama ka sa hampas lupang ito, ha? Sasabihin ko rin sa'yo sa huling pagkakataon, kahit kanino pa ako sumama, wala kang pakialam doon. Ikaw na babaeng walang hiya ka, humanda ka sa akin. Hinto? Anong itinawag mo sa kanya? Ang sabi ko, walang hiya siya, walang hiya, isang hamak na babae. Bakit? Aanhin mo ako? Sinaktan mo ba talaga ako? Ayos lang na ako ang insultuhin mo, pero kapag ininsulto mo ang asawa ko, papatulan at tatapusin kita. Hoy, bata, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba ang magiging kapalit dahil sinaktan mo ako? Ha? Sabihin mo sa akin ngayon, anong sakripisyo ang kailangan kong gawin? Hay, tama na yan. Umalis na kayo bago pa ako mawalan ng pasensya. Hoy, bata, maghanda ka sa akin. Bukas na bukas, kapag hindi kita napuruhan, isusumpa ko ang pangalan ko. Bakit ka ba napakabilang bihasa? Alam mo ba kung sino si Huyue? Sa ginawa mong yan, paniguradong mapapasama ka sa malaking gulo. Kung ang maliit na huyue lang ay hindi ko kaya, paano pa kita mapoprotektahan at mapapakasalan? Huwag kang masyadong mayabang. Hindi mo pa kasi nakikita kung gaano kabagsik si pamilyang Hu. May sarili akong paraan para kay pamilyang Hu. Sige na, wala na ang mga masasamang tao,
magsimula na tayo. Magsisimula sa ano? Dahil mag-asawa na tayo, ano pa ba ang dapat nating simulan? Anong balak mong gawin? President Zhang, umaasa ako na magiging matagumpay ang ating pagtutulungan. Pa, sinaktan po ako. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba nakikitang may kausap akong kliyente tungkol sa negosyo? Sinaktan na nga ako, negosyo pa rin ang iniisip mo. Sinaktan ka? Sino ang gumawa niyan? Isang hamak na lalaking walang kwenta, walang hiyang tao. Ang anak ko na si Hu Tian ay sasaktan lang sa Nancheng. Talagang wala na siyang takot. Kasalanan nito nang galing sa Wu family, ang Wu Xiao na iyon. Si Wu Xiao na naman? Ako na ang bahalang magparusa sa kanya para sa iyo. Ye Wushuang, hindi pa tayo kasal. Huwag kang gumawa ng anumang gulo. Iharap mo ang iyong ulo. Tumingin ka sa akin. Idilat mo ang iyong mga mata. At pagkatapos ay ipikit muli. Sandali lang po, sasagutin ko lang itong tawag. Eksaktong-eksakto naman ang dating ng tawag na yan. Hello po, Lola. Nabalitaan ko na si Ye Wushuang ay pumunta na dyan para hanapin ka, hindi ba? Tama po, narito po siya. Mabuti. Mamaya nga pala, magluluto ako ng handaan para sa pamilya. Isama mo siya rito. Gusto ko siyang makilatis ng mabuti. Pero, Basta yun na ang usapan. pinapapunta ka ni Lola sa handaan ng pamilya? Sige, walang problema. Kung ganoon, maghahanda lang ako. Para saan pa ang paghahanda? Ituloy na natin ang ginagawa natin. Hay nako. Pagkatapos na lang ng handaan natin pag-usapan yan. Nabalitaan ko na pinapunta tayo rito ni Lola dahil dumating na ang mapapangasawa ni Wu Xiao. Ayon sa huling bilin ni Lolo, kapag nakasal na silang dalawa, itong Wu family ay mapupunta na kay Wu Xiao bilang pamana. Hanggat narito pa ako sa Wu family, hindi kailanman hahayaang mamana ito ng isang batang babae lang. Pasensya na asawa ko, nahuli ako ng dating. Naghanda pa kasi ako ng regalo para kay Lola. Anong regalo ang inihanda mo? Pwede ba? Huwag ka nang magpahiyo? Huwag kang mag-alala, hindi tayo mapapahiya. Hindi ka man lang nagpalit ng damit? Tayo sa Wu family dito sa Nancheng ay kilala at iginagalang din naman. Pupunta ka sa family dinner ng ganyan ang suot? Hindi ba't pagtatawanan lang tayo niyan? Ako si Ye Wushuang, na may malinis na dangal. Ang mga taong nagtatawa sa akin, sila ang dapat pagtawanan. Tara na. Pasensya na po, nahuli kami ng dating. Wu Xiao! Sa susunod na mahuli ka, huwag ka na lang pumunta. Napapansin ko na ang yabang mo na at talagang tumataas na ang tingin mo sa sarili mo. Ano na? Wala ka na bang respeto sa akin? O baka naman kahit si Lola ay hindi mo na iginagalang? Bakit naman ganyan ka magsalita? Wala akong magandang sasabihin sa'yo. Xiao, sino ba itong taong ito? Pinsan ko siya. Si Wude. Si Wude? Bagay na bagay pala sa kanya ang pangalan niya. Hoy, bata! Anong klaseng pananalita yan? Siyempre, ginagamit ko ang bibig ko sa pagsasalita. Hindi tulad mo. Ang pangahas mo. Narito ka sa Wu family, sa tingin mo ba may karapatan kang mag-eskandalo rito? Xiao, ito ba ang mapapangasawa mo? Ano uli ang pangalan? Ye Wushuang. Tama ka? Siya nga si Ye Wushuang. Bakit ang suot niya ay parang basurero lang? Wala ka bang pambili ng damit? Ang aming Wu family, sa ngayon, ay itinuturing ng tanyag na pamilya, di ba? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ngayon kung sino-sinong hindi kilalang tao ang gustong pumasok sa Wu family namin, hindi ba tayo matatawa at mapapahiya niyan sa Wu family? Kung tama ang naaalala ko, ang kasunduang ito ay mula sa pangako ng inyong lolo, hindi ba? Kaya sabihin mo, ako ba ang nilalait mo? O kino-question mo ang sarili mong lolo? Sige, bata, tatanungin kita, mula ka ba sa anong pamilya? Ilang kumpanya ba ang hawak mo? Wala akong pamilyang kinabibilangan, mag-isa lang ako, at wala rin akong trabaho. Ngayon, naghihintay na lang ako na mapabilang sa inyong Wu family, at kasama ni Xiao, ay pamamahalaan namin ang mga negosyo ng Wu family. Bakit? May angal ka ba? Xiao, narinig mo ba yon? Narinig mo ba siya? Matino ba ang sinasabi ng taong ito? Ang katulad niya ay hindi na babagay sa ating Wu family. Mag-isip ka nga. Ye Wushuang, manahimik ka na muna. Bata, sinasabi ko sa iyo, kahit na may kasunduan ka sa amin kay Xiao para sa inyong kasal, hindi ibig sabihin niyon na maaari mo nang mapakasalan si Xiao. Ang Wu family namin ay nagkakahalaga ng ilang daang milyong dolyar. At kung wala kang katayuan na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar, ay hindi ka karapat-dapat na mapangasawa ang sinuman mula sa aming Wu family.
Isa pa, dapat kilalanin mo ang iyong lugar kung hindi ay sa oras na dumating na si Lola. Ipapahiya kita. Paano kung mayroon akong $1 billion? Magkakaroon na ba ako ng karapatang pakasalan si Xiao? Magkano? $1 bilyong? Nababaliw ka na yata sa pera. Alam mo ba kung gaano kalaki ang $1 bilyong? Tingnan mo nga ang suot mong mumurahin. Hayaan mong tingnan ko. Ang buong suot mo ay hindi man lang aabot ng $100 tapos sasabihin mong may $1 bilyon ka? Nababaliw ka na talaga sa pera. Totoo yan. Xiao, hindi kaya inarkila mo lang ang taong ito mula sa ospital para maging fiancé mo? Sige, tumawa lang kayo. Mga makikitid ang utak. Tumigil ka na sa pagsasalita. Oo nga pala. Dahil fiancé ka ni Xiao, dapat ay humarap ka kay Lola ngayong araw. Kaya tatanungin kita, may inihanda ka ba na anumang regalo para sa kanya? Siyempre, ito ang regalo ko para kay Lola. Ano to? Anong klaseng basura ito? Anong klaseng basura ba ito? Anong klaseng gamit ito? Huwag mong sabihing pinulot mo lang ito sa basurahan. Ito ba talaga ang regalo mo para kay Lola? Anong balak mo? Pinaghirapan ko itong itimplang herbal medicine na sadyang panggamot sa sakit ng ulo ni Lola. Para sa sakit ng ulo ni Lola, taon-taon kaming kumukuha ng mga batikang doktor. Gumagastos ng $1 milyong, pero hindi pa rin siya gumagaling. At iyang hawak mong yan? Akala mo ba mapapagaling yan si Lola? Sa tingin ko ay nananaginip ka lang ng gising. Ano? Ay, oo nga pala. Sa palagay ko, ang isang balot na yan ay wala pang $100 ang halaga, di ba? Sobra ka naman sa tantya. $38 lang ang gastos ko. Magkano? Hahaha, $38 lang. Regalo ng batang ito para kay Lola? Nakakatawa talaga? Hindi ko mapigilan. $38 lang, hahaha. Xiao, ang weird ng taong ito. Talagang pinabilib niya tayo sa kakapalan ng mukha niya. Ye Wushuang, nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang huwag ka nang magpahuli sa kahihiyan? Hindi lang naman siya ang napapahiya rito. Nadadamay rin ang buong Wu family sa kahihiyan niya. Pulutin mo yan. Anong sabi mo? Pinupulot mo ba sa akin to? Isa kang basura. At ang binigay mo ay basura rin. Sinasabi ko sa iyo, pulutin mo yan. Paano kung ayoko? Ano ang pinag-uusapan nyo rito? Nandito na po kayo, Lola. Halika po rito. Lola, maupo po kayo. Sige, salamat. Maupo kayong lahat. Ang pinag-uusapan nyo kanina, narinig ko ang lahat habang nasa labas pa ako. Opo, Lola. Ipapakilala ko po uli sa inyo. Siya ang magiging asawa ni Xiao. Si Ye Wushuang daw ang pangalan. Ikaw ba si Ye Wushuang? Talaga namang napakakisig mo. Salamat po, Lola. Maupo ka. Lola, isipin niyo po ito. Nagsuot lang siya ng mumurahing damit para harapin kayo. Malinaw na wala siyang pakialam at respeto sa inyo. At nabalitaan ko rin po na wala siyang trabaho ngayon. Ang plano niya ay mapabilang sa Wu family para lang makakuha ng libre. Tingnan niyo ang klase ng tao na yan. Wude, wala kang karapatang magsalita rito. Ikaw na bata ka, wala kang modo. Bakit? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Tigil na. Kayo talagang magkapatid tuwing magkikita kayo palagi na lang kayong nag-aaway? Ano ba ang pinagtatalunan nyo? Ang kasal ni na Xiao at Wushuang ay itinakda na ng lolo nyo. Ngayong araw, ipinatawag ko si Wushuang para ipakilala siya sa inyong lahat. Xiao, ano sa tingin mo? Ako? Sa tingin ko po ay hindi pwede. Tinanong ba kita? Lola, sa tingin ko po ay maayos naman siya. Salamat po sa pagtanggap, Lola. Ipinapangako ko po na kapag kinasal na kami ni Xiao, itutuloy ko ang pagpapalago sa mga negosyo ng Wu family at simula rito ay mas lalong sisikat ang mga negosyo ng Wu family. Lola, pakinggan niyo po, pakinggan niyo siya. Tama ba ang mga sinasabi niya? Hindi pa man sila kinakasal ni Xiao, ay pinaplano na niyang angkinin ang mga negosyo ng Wu family. Paano na ako? Paano na kayo? Ayon sa huling bilin ng lolo nyo, kapag kinasal na sina Wushuang at Xiao, sila ang magpapatuloy sa negosyo ng Wu family. Subalit, kailangan muna nating makita ang kakayahan mo, Wushuang. Ano naman kayang kakayahan ang mayroon siya? Lola, noong wala pa po kayo rito, nagbigay siya ng regalo, tingnan niyo po kung ano itong dinala niya. Tingnan niyo po, basura lang po ito. Ang sabi ay isa itong mahalagang gamot, na herbal, pero $38 lang ang halaga nito. Hindi ba't insulto ito sa pamilya Wu family natin? Wushuang, ibinigay mo ba talaga ito sa akin? Lola, patawad po. Dahil sa sobrang pagmamadali, hindi na nagawa ni Wushuang na makapaghanda ng maigi ng regalo. Huwag niyo po sana siyang sisihin. Tungkol ba ito sa oras? Ha? Malinaw na hindi niya binibigyan ng importansya ang pamilya nating Wu family. Totoo yan. Kapag kumalat ito, paano pa nating mga Wu family maihaharap ang ating mga mukha? Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos ka na, ako naman, ito ang hinanda kong espesyal na gamot para kay Lola na sadyang pampagaling sa pananakit ng ulo niya. Kahit na noong binili ko ito ay nagkakahalaga lang ng ilang $10, inisiguro ko na ang halaga nito ay
higit pa sa ilang milyong dolyar. Ang hilig mo talagang mag-imbento. Bakit hindi mo pa sabihin na itong bagay na ito ay isang kayamanang walang katumbas? Paano mo nalamang may sakit ako sa ulo? Siyempre, at alam ko rin na maraming taon na kayong pinapahirapan nito at mas sumasakit pa ito ngayon. Kaya sinisiguro ko po sa inyo na sa pamamagitan ng gamot na ito, siguradong mawawala ang inyong karamdaman. Totoo bang epektibo ito? Lola, huwag po kayong makikinig sa kanya. Ano bang klase ang gamot na yan? Kung maging epektibo iyan, edi wala nang silbi ang mga kinuha nating mga eksperto? Sa tingin ko, isa lang itong peking doktor sa tabi-tabi. Baka mamaya isang lason lang ang laman nito. Sa loob ng 5 minuto ay malalaman natin kung epektibo ito. Lola, sa itsura niyo po, masakit pa po ang inyong ulo, di ba? Tama po iyon, sobra po ang sakit at sa totoo lang po, pinipilit ko na lang pong kayanin. Sige po, pwede na po tayong magtimpla ng isang tasa ngayon. Sa loob ng 5 minuto, makikita na natin ang epekto nito. Lola, huwag po kayong maniniwala sa kanya. Siguradong lason iyan. Siguradong may masama siyang balak. Paano namang magkakaroon ng ganyang mahiwagang gamot? Xiao Die, itimpla mo na. Sige. Wu Shuang, maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Kapag nagawa mong gamutin ang sakit ng ulo ko, ibig sabihin ay talagang mahusay ka. Hindi pa rin ako naniniwala na ang maliit na halamang gamot na iyan ay kayang pagalingin ang sakit ng ulo ni Lola. Kapag napagaling mo yan, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ko sa Wu family. Sabi mo iyan ha? Ako ang saksi, pero paano kung hindi mo ito mapagaling? Kapag hindi ito gumaling, lalayas ako agad dito at hindi na muling tutapak pa sa pintuan ng Wu family. Handa na, Lola. Sigurado ka ba talaga sa ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Wude, huwag na ako ang punahin mo. Ano bang inihanda mong regalo para kay Lola? Ang regalong inihanda ko para kay Lola, kapag nalaman mo kung ano ito, magugulat ka talaga. Kahit 8 beses ka pang mabuhay, hindi ka pa makakakita nito. Itong 1,000 taon na ginseng na ito, nakiusap pa ako sa isang kaibigan at gumastos ng ilang milyong dolyar na halaga para lang mabili ito para ihandog sa ating Lola. Lola, itong wild ginseng na ito po, matuturing na pinakamataas na uri sa lahat na walang katulad. Mukhang mas galante nga siya kumpara sa ibang tao rito. Salamat sa regalo mo. Xiaode, tinatanggap ko na ito. Bata, nakikita mo ba yan? Ito ang tinatawag na tunay na regalo. Maganda naman talaga ang bagay na iyan. Pero kung totoo lang sana yan, edi mas lalong maganda. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam kung ano ang ibig kong sabihin? Kung saan galing ang ginseng na iyan, hindi ba't ikaw ang mas nakakaalam niyan? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Binabalaan kita, bata. Ang ginseng na ito ay pinabili ko pa sa kaibigan ko sa halagang ilang milyong dolyar. Nakikita mo ba? Mayroon pa akong hawak na lab report dito bilang patunay. Ang haba ng pangunahing ugat at sanga ng isang wild ginseng ay kadalasang magkasing haba lang, kadalasan ay nasa pagitan ng 3 hanggang 10 sentimetro. Ang hugis nito ay kawangis ng tao, karaniwan itong pabilog o parang diamante. Ang mas importante pa, ganitong uri ng ginseng ay kadalasang kulay dilaw-abo sa labas at punong-puno ng mga pahabang linya sa balat. Doon sa maninipis at mahahabang ugat ay mayroong napakaraming marka ng pagtubo. Ngunit kung titingnan ang ginseng mo, magulo ang tubo ng mga ugat nito. Maikli at pangit ang hitsura. Halatang halata na peke ito at pinalaki lang sa taniman. Uy bata, ano ba ang sinasabi mo? Sa totoo lang, ang ginseng na pinalaki ng tao ay ginseng pa rin. Kaso itong dala mo, hindi lang dahil sa magulo ang mga ugat nito, kundi dahil nangingitim na rin ang balat nito. At kapag inamoy mo ng malapitan, ay may kakaiba pang amoy. Minaw na sana ang ginseng na ito. Di lang dahil hindi ito nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar, kundi wala itong halaga kahit ilang daang dolyar man lang. Wude, hindi ko akalaing gagamit ka ng ganyang bagay para lokohin si Lola. Huwag kang magsalita ng tapos kung ano-ano ang sinasabi mo. Lola, huwag po kayong makikinig sa kanya. Binili ko po ito sa napakamahal na presyo. Kung ganoon ay madali lang, bakit hindi natin ipasuri para malaman ang totoo? Ikaw. Bakit? Natatakot ka ba? Tama na iyan, Xiaod, ang regalo mong ito ay tatanggapin ko na, hindi na kailangang ipasuri pa. Naniniwala si Lola sa iyo. Salamat po, salamat po. Siya nga pala, Ye Wushuang, hindi ba't sinabi mong ang iyong gamot ay tatalab sa loob ng 5 minuto? Ngayon ay 5 minuto na ang nakakalipas. Lola, ano po ang nararamdaman niyo? Oo nga po, Lola. Muntik ko nang malimutan iyon. Itong walang kwentang gamot na ito, matapos niyo po itong inumin, may epekto ba talaga? Hindi mo aakalain, ilang minuto pa lang ang lumilipas, pero hindi na masakit ang ulo ko. Ano? Hindi ito maaari. Wushuang, parang mahiwagang gamot ang tinimpla mo. Mukhang may galing ka nga talaga. Wude. Oo nga pala pinsan. Ano nga ulit ang pusta natin kanina? Nakalimutan ko na. Pwede mo bang ipaalala sa akin? Parang sinabi mo na ibibigay mo ang mga shares mo sa Wu family, hindi ba? Ako? Anong ako? Bilang lalaki, wag mo namang gawing walang kwenta ang mga salita mo. Huwag kang masyadong mayabang. Nandito pa rin tayo sa Wu family. Nandito na sina Hu Group at President Hu. Matandang ginang Wu, kumusta ka na po? Si President Hu pa lang narito. Ano po ang kailangan nyo?
Narito kami ng anak ko ngayon. Naghanda kami ng isang kahon ng mga gold bar para mamanhikan sa inyong Wu family. Mamanhikan po kayo? Tama ka. Ang anak ko kasi ay nagustuhan ng inyong apo at umaasa akong ang matandang ginang Wu ay papayag sa aming alok. Ay, naku po. Ibig bang sabihin ay nagustuhan ni Young Master Hu ang aking panganay na apo na si Wu Feifei? Ay Lola, payag po ako. Maupo ka nga. Ang gusto ko ay si Wu Xiao. Ano bang kinalaman mo dito? Hu Yue, hindi ka ba talaga titigil? Ang pangalawa ko bang apo? Kung ganun po ay pasensya na dahil ang pangalawa kong apo ay may mapapangasawa na. Walang problema iyon. Maaari naman iyong kanselahin. Nagustuhan ng anak ko si Wu Xiao. Isang malaking swerte iyan para sa inyong Wu family. Kaya sana ay pumayag na ang matandang ginang Wu. President Hu, sa kasamaang palad para sa aming Wu family, tila hindi namin iyan mapalad na matatanggap. Ibig sabihin ba ay wala kang respeto sa Ginoong Hu na gaya ko? Hindi po ito tungkol sa respeto. Ito ay tungkol sa... Matandang ginang Wu. Nandito kami ngayon, hindi para makipag-usap sa inyo. Nandito kami para mamanhikan. At sa ayaw mo man o sa gusto, kailangang pumayag ka. Ang taong nagustuhan ng aking anak ay walang takas sa amin. Sino naman kaya ang napakayabang na taong iyan? Sino ka? Ako ang fiancé ni Wu Xiao, si Ye Wushuang. Pa, siya iyon. Ang Ye Wushuang na iyan. Sinaktan niya ako. Gusto mo pa yata ng isa pa? Napakalakas ng loob mo. Ang anak ko pa ang napiling parusahan. Ano ngayon? Sinaktan ko nga siya. May magagawa ka ba? Wushuang, tumahimik ka muna. President Hu, baka naman po mayroon lang kaunting hindi pagkakaunawaan. Nasaktan na ang anak ko. Anong hindi pagkakaunawaan ang sinasabi mo? Eksakto, may dalawang bagay akong sasabihin ngayon. At isasabay ko na silang dalawa. Sa susunod na araw, ipakakasal na si Wu Xiao sa anak ko. Ang isang kahon ng gintong ito, tanggapin nyo na. At isa pa, kailangang sumama sa akin ni Ye Wushuang. Ang ginawa niya sa anak ko ay kailangan niyang pagbayaran. Mas pipiliin ko pang mawala kaysa makasal kay Hu Yue. Kaya kalimutan mo na iyan. Wu Xiao, nagmamalaki ka pa rin. Ano bang nakita mo sa lalaking iyan? Kapag nagpakasal ka sa akin si Hu Yue, sisiguraduhin kong maginhawa at marangya ang buhay mo. Wu Xiao, huwag kang maging matigas ang ulo. Si Young Master Hu ang pinakamayamang tao dito. Isang malaking swerte na nagustuhan kanya para bang pinagpala ang buong pamilya natin. Nagdala pa siya ng isang kahong ginto. Nakikita mo ba yon? Matutong tumanaw ng utang na loob. Ayaw kong magpakasal. Kung gusto mo, ikaw ang magpakasal. Ikaw. Isang kahong ginto lang ba? May 10 milyong dolyar sa loob ng card na ito. Sapat na siguro iyan para tapatan ng ginto mo? Hoy bata, totoo palang galing ka sa ospital ng mga baliw. 10 milyong dolyar? Bakit hindi mo na lang sabihing may 1 bilyong dolyar sa loob? Wude, hindi ka ba talaga titigil? Tama na. Ayoko nang pakinggan ang mga satsat nyo. Sabi ko na, hindi ako pumunta rito para makipagnegosasyon. Ngayon, sa Wu family, ang lahat ng inyong negosyo ay pinatigil na namin. Kapag hindi kayo sumunod, numang oras ay maaari ko kayong pabagsakin. President Hu, dapat ay marunong tayong sumunod sa tama, di ba? Ako ang batas dito. President Hu, alam mo bang malapit ka na mawala? Anong sinasabi mo? Sabi ko, malapit ka nang matapos. Naririnig mo ba ako? Lakas ng loob mo. Ganyan ka makipag-usap sa akin. Parang wala ka ng halaga sa buhay mo. Tingnan mo ang sarili mo. Maputla ka na at tila nangangatog. Laylay na rin ang iyong balat. Mapungay ang mga mata. Wala nang focus ang iyong paningin. Madilim na ang iyong aura. Malubha na ang iyong karamdaman. At nanganganib ka nang mawala. Naghahanap ka ba ng gulo, bata? Anong karapatan mong sumpain ang ama ko? Hindi na ito katanggap-tanggap. Ahaha. Isa akong doktor. Hindi nagkakamali ang tingin ko sa mga tao. At sasabihin ko sa iyo, bago matapos ang araw na bukas, siguradong hindi ka na makakabangon. Hahaha. Ako si Ginoong Hu, ilang dekada na akong naghahari sa Nancheng at kailanman ay hindi pa ako nakaranas na makatagpo ng isang taong kasing yabang mo. Handa ka na bang mawala? Kung ganoon ay panoorin na lang natin. Bukod pa rito, ang sakit na iyan ay ako lang ang makakagamot. Bukas, paluluhurin ko ang anak mo sa harapan ko at magmamakaawang gamutin kita. Pa, parusahan mo na siya agad. Masyado siyang arogante. Kid, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalubha ang magiging katapusan mo. Hahaha. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Matandang Ginang Wu, naparito kami ngayon para mag-alok ng kasal. Tatanggapin mo ba ito o hindi? President Hu, tungkol sa bagay na iyan, pahintulutan niyo akong pag-isipan pa muna. Sige, bibigyan ko pa kayo ng isang araw. Bukas, sa kwartong ito rin, idadaos ang engagement party. Sa oras na iyon, kung hindi pa rin kayo papayag, tatapusin ko na ang inyong Wu family. At ikaw naman, hahayaan kitang mabuhay ng isa pang araw. Tara na. Wu Xiao, hintayin mong pakasalan kita. Maghanda ka sa akin. Wu Xiao, nasisiraan ka na ba ng bait? Nagkagusto sa iyo si Young Master Wu. Anong karapatan mong tanggihan siya? Hanggat narito ako, wala kang karapatang magsalita po. Lola, nagustuhan ni Young Master Hu si Wu Xiao.
At para sa ating mga Wu family, ito ay isang napakagandang pagkakataon para sa atin. Kailangan kayo po ang magdesisyon na ipakasal si Xiao kay Young Master Hu. Narinig niyo naman po ang sinabi kanina. Kung hindi ay ang ating pamilyang Wu family ay mahaharap sa malaking kapahamakan. Wude, pwede ba tumigil ka na sa pagsigaw? Para sa iyo, pabor na pabor ito sa lahat, di ba? Kapag ikinasal si Xiao kay Hu Yue, ay wala na pong makikipag-agawan sa iyo sa mga ari-arian ng Wu family. Anong sinasabi mo? Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng Wu family. Sige na, hindi biro ang usaping ito. Hayaan niyo muna akong pag-isipan itong mabuti. Lola, hinding-hindi po ako magpapakasal kay Huyue. Sabi ko na, hayaan niyo muna akong pag-isipan ito. Lola, ako na po ang bahala rito. Sinisiguro ko pong hindi na si pamilyang Hu manggugulo pa kay Xiao at hindi rin malalagay sa panganib ang ating pamilyang Wu family bukas. Gagawin ko pong luluhod si Hu Yue dito sa harap ng ating pamilya para humingi ng tawad. Ye Wushuang, anong kalokohan ba ang sinasabi mo? Bakit ka ba nagsasabi na sila ay malapit ng matapos? Hindi mo ba namamalayan na ipinapahiya mo lang ang sarili mo? Wala kang alam. Ikaw? Shuang, bibigyan kita ng pagkakataon. Sabi na rin ni President Hu, sa gaganaping engagement party bukas, kapag naayos mo ang lahat, ipakakasal ko si Xiao sa iyo. Kasabay nito, ibibigay ko rin sa iyo ang karapatan sa pamana ng Wu family. Pero kung hindi mo ito magagawa, dapat na magpakasal si Xiao kay Young Master Hu. Walang problema po. Sige. Sa pagkain ito, wala na akong ganang kumain, kaya mauuna na ako. Paalam na po, Lola. Ye Wushuang, sinasadya mo ba akong pahirapan? Hindi mo ba alam kung anong klase ng tao si Huyue? Hindi ba't para mo na rin akong ipinahamak nito? Huwag kang mag-alala. Asawa ko, hindi ako gagawa ng isang bagay na wala akong kasiguruhan. Sinasabi ko sa inyo, matuto naman kayong kilalanin ang inyong sarili. O sige, hihintayin ko na lang ang mapapala niyo bukas. Aalis na rin ako. Wushuang, alam kong mahusay ka sa medisina, pero masyadong malaki ang panganib na ito. Paano kung hindi mangyari ang inaasahan mo? Asawa mo ako. Sisiguraduhin kong poprotektahan kita. Ang mga bagay na ayaw mong gawin, walang makakapilit sa iyo na gawin ang mga iyon. Pero, Walang pero-pero. Abangan mo na lang ang resulta bukas. Young Master Hu, si President Hu, ay may kakaibang sakit. Maayos naman siya kahapon. Pero bakit biglang nagkaroon ng kakaibang sakit ngayon? Hindi ba dapat ay linggo-linggo siyang sumasailalim sa physical checkup? Ang sakit na ito ni President Hu ay matagal na niyang dinaranas sa katawan niya. Napakahaba ng incubation period nito. Hanggat hindi lumalabas ang mga sintomas, walang makakapagsabi kung ano ito. Tingnan mo ang sarili mo. Ang putla at nangingitim ang mukha mo. Ang dry ng balat mo. Walang ningning ang iyong paningin. Malabo ang iyong mga mata. Madilim ang iyong aura. Paparating na ang malubhang sakit sa iyo at nanganganib na mawala ka sa mundong ito. Hoy, mapangahas ka. Pinagagalit mo ba ako sa pagsasabi niyan sa tatay ko? Sobra ka na. Hindi ko na ito palalampasin. Ha. Isa akong doktor. Hindi ako nagkakamali sa pagtingin sa mga pasyente. At masasabi ko sa iyo, hindi pa lumilipas ang bukas, tiyak na hindi ka na makakaalis sa higaan mo. Wala na ba talaga kayong magagawa? Wala na po talaga akong magagawa, Young Master Hu. Hindi ba't nagpatawag ka na rin ng maraming eksperto? Lahat sila ay walang nahanap na lunas. Mukhang sa pagkakataong ito, totoong nanganganib na ang buhay ni President Hu. Layas. Opo, aalis na po. Malapit na ang takdang oras at sigurado akong ang Young Master Hu ay parating na. Yao Mei, handa ka na ba? tumahimik ka na nga. Haha, Wushuang, binigyan na rin kita ng pagkakataon. Kapag dumating na ang Young Master Hu mamaya, kukunin na nila ang Xiao at wala na akong magagawa roon. gusto ko nang batiin si Yao Mei sa pagiging asawa ng isang milyonaryo. Haha. Alam mo, ang labo mo rin, isang mahalagang araw ito. Pero hindi ka man lang nagpalit ng damit? Kung wala kang magandang sasabihin, itiko mo na lang yung bibig mo. Sige, tignan na lang natin ang mangyayari. Siya nga pala, Ye Wushuang, hindi ba't ang lakas ng loob mo kahapon? Bakit parang ngayon wala ka na ni isang imik? Ayan na pala, Young Master Hu, sa wakas ay nandito na po kayo. Haha, nasaan na po yung bayad? Hindi ba't nagkasundo tayong magdadala kayo ng isang kahon ng ginto? Dr. Ye, pakiusap. Tulungan niyo pong gumaling ang papa ko. Ito, ano ang nangyayari dito? Dr. Ye, pakiusap. Gamutin mo po ang tatay ko. Ganyan ba ang paraan ng paghingi ng tulong? Ano ang sinabi ko kahapon? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Dr. Ye, pakiusap po. Gamutin niyo ang tatay ko. Ang tatay mo, totoo ba ang sinabi ni Wushuang na hindi na siya makabangon sa kama? Paano mangyayari iyon? Maayos naman ang lagay niya kahapon, di ba? Ye Wushuang, anong klaseng salamang ka ba ang ginawa mo? Ang gamutin ng tatay mo ay hindi naman imposible. Pero mayroon akong dalawang kondisyon. Anong kondisyon? Sabihin mo na. Una, mula ngayon, huwag mo nang guguluhin muli ang asawa ko. Pangalawa, alisin niyo ang lahat ng parusang ginagawa niyo sa Wu family. Sige, pumapayag ako. Sige, lumabas ka na at maghintay doon. Aba, hindi ko akalain na may ganito palang kakayahan si Wushuang. Aba,
Napaluhod mo ang mga tao ni pamilyang Hu sa harap mo. Kaya mo bang gamutin ang sakit ni President Hu? Kung nalaman kong may sakit siya, kaya ko rin siyang pagalingin. Sige, dahil dyan, tutuparin ko rin ang aking pangako. Mula sa araw na ito, ibibigay ko na ang karapatan sa pamana ng Wu family kina Wu Shuang at Xiao. Hindi po ako sang-ayon, Lola. Hindi po ako pumapayag, Lola. At ano naman ang hindi mo sinasang-ayunan? Lola, isang hamak na doktor lang po ito. Saka, ang sakit ni President Hu ay hindi pa naman gumagaling. Kahit pa mapagaling niya iyon, hindi niyo pa rin pwedeng ibigay ang Wu family kay Wu Xiao. Apo niyo po siya, pero apo niyo rin po ako. Paano naging tama na ipamana ang yaman sa babaeng apo sa lalaking apo? Tumigil ka na, nakapag-desisyon na ako. Talagang nawawala na po kayo sa katuwiran. Ikaw, anong sabi mo? Wude, paano ka makipag-usap kay Lola? Bakit? Hindi ba totoo na nawawala na siya sa katuwiran? Hanggat narito ako, hindi mapupunta ang Wu family sa pamumuno ni Wu Xiao. Kalabisan na ito. Simula sa araw na ito, babawiin ko na ang lahat ng shares mo sa Wu family. Umalis ka na ngayon din. Sige, aalis ako. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko hahayaang maging maayos ang buhay ninyong lahat. Matanda ka na nga, isa kang. Lola, wag na po kayong magalit. Hindi po worth it na magalit sa ganyang klase ng tao. Isang ang kamalasan para sa pamilya. Dr. Ye, tingnan mo po ang tatay ko. Simula pa po kaninang umaga ay hindi pa siya nagigising hanggang ngayon. Huyue, sinaktan kita? Hindi ba dapat masama ang ugali mo sa akin ngayon? Dr. Ye, nagmamadali lang po talaga ako. Napakiusapan kayong gamutin ang tatay ko. Wala lang po sa akin kahit saktan niyo pa ako. Sandali, hindi lang ito tungkol sa paggamot. Sa ugali mong iyan, bakit ang bilis mo namang sumuko? Dr. Ye, bakit niyo naman po nasasabi ang ganyan? Kung hindi ako nagkakamali, kapag napagaling ko na ang tatay mo, ay reresbakan mo na ako, hindi ba? Para sa iyo, pagsisilbihan kita at pagkatapos ay mapapasakamay mo na ako. Isang paraan pero dalawang panalo para sa iyo. Wala pong ganoon, Dr. Ye. Masyadong malawak ang imahinasyon nyo. Hahaha, Huyue, sa galaw pa lang ng mga mata mo, alam ko na kung ano ang iniisip mo. Hindi mo ako kaya. Dr. Ye, parang awa nyo na. Iligtas nyo po ang tatay ko. Sige, lumabas ka muna. Pero, sabi nang lumabas ka. Opo. Handa na ba ang lahat? Batang Master, handa na po ang lahat, naghihintay na lang po sa utos nyo. Magaling. Kahit pa magamot ng Ye Wu Shuang na iyan ang tatay ko ngayon o hindi, sisiguraduhin kong hindi na siya makakaalis ng buhay. Young Master Hu, tinatawag ka ni President Hu. Dr. Ye, gising na ba si Papa? Oo. Bakit hindi mo na lang tingnan para malaman mo? Ubo. Kumusta ang pakiramdam nyo? Mabuti na ako. Nasaan si Ye Wu Shuang? Nasa labas siya. Huwag niyo siyang hahayaang makaalis. Ikulong niyo muna siya at parusahan siya ng husto. Huwag po kayong mag-alala, Pa. Naiayos ko na ang lahat. Dahil maayos na ang kalagayan ni President Hu, aalis na ako. Dr. Ye, huwag ka munang aalis. Dahil maayos na ang lagay ni President Hu, mauuna na muna ako. Sandali lang po, Dr. Ye. Bakit? Hindi ba ako pwedeng umalis? Kung makakaalis ka o hindi ikaw ang magdedesisyon, kundi ang ating batang amo. Sige, kung ganoon ay hindi na muna ako aalis. May ipapakita ako sa iyo. Alam mo ba kung ano ito? Siringgilya iyan, bakit? Ano namang meron? Mabuti kung alam mo. Boss, lumabas na si Ye Wu Shuang sa Wu family. Walang silbi ang mga tao sa Wu family, kaya ikaw na ang inaasahan ko. May natitira pang 2 araw kapag hindi pa natapos si Ye Wu Shuang. Ang ating 4 na malalaking pamilya ang mawawala. Sige po, hahanap ako ng pagkakataon para tapusin siya. Gising na. Gumising ka. Hoy, Kumusta? Young Master Hu ako si Wude, ang pinsan ni Wu Xiao. anong kailangan mo? Nasa iisang panig lang tayo. Matutulungan kitang makuha si Wu Xiao at maturuan ng leksyon si Ye Wu Shuang. Paano natin gagawin yan? Kung interesado ka, magkita tayo. Wife, itakda na natin ang kasal natin sa ikauna ng susunod na buwan, okay ba? Sige, Ngayon, mahal mo na ba ako? nakakainis ka talaga. Gagawin kong mas mahalin mo pa ako. Paano mo gagawin yun? Kung ganoon, itong si Ye Wu Shuang ay may atraso sa ating tatlo? Kaya pala ang batang iyon, walang hiya, bigla na lang siyang lumitaw at sinira ang lahat ng mga plano ko. Ang pinakakinagagalit ko ay ginawa iyon ng batang iyon sa harap mismo namin mga taga-pamilya Duan. Muntik na niyang baliin ang kamay ko. Kapag hindi ko siya pinagbayad, hindi ako magpapatahimik. Magaling.
Dahil itong si Ye Wushuang ay may atraso sa aking pamilyang Hu, sa pamilya Duan at sa Wu family, ay siguruhing hahantong siya sa masamang kaparusahan. May malakas siyang kapit. Kung gusto mo siyang galawin, kailangang humanap ka ng paraan para maalis ang taong sumusuporta sa kanya. Kapit? Ang tinutukoy mo ba ay ang tito mo, ang pinakamayamang tao sa Nancheng na si Matandang Duan? Tama. Napagaling niya ang tito ko. Kaya kaming mga taga-pamilya Duan ay sobrang saludo sa kanya. Binibigay namin ang lahat ng gusto niya. Kaya pala ang lakas ng loob niya, walang hiya. May naiisip ka bang paraan? Kung napagaling niya ang tito ko, ay kaya rin niyang mapahamak ang tito ko? Ha ha ha. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ako, gagamit lang ako ng munting diskarte, lalagyan ko ng kung ano ang gamot niya, at kapag nawala na ang tito ko, haha, siguradong kaming mga pamilya Duan ay maghihinala sa kanya sa Ye Wushuang na iyon. Sa oras na iyon, tatalunin natin siya. Kasing dali lang ng pagpiga sa isang langgam ha. Napakagaling. Sa panahong iyon, mamanahin ko na ang kayamanan ng Wu family at mapapangasawa ni Young Master Wu, si Wu Xiao, at ikaw namang si President Duan, makukuha mo ang iyong ganti. Pagdating ng oras na iyon, makukuha nating tatlo ang ating gusto. Halika, para sa ating mga para sa ating... Duan Hui? Anong ginagawa mo rito? Wala naman. Maayos lang ako rito. Pumunta lang ako para dalawin ng tito ko. Kamusta na si tito? Maganda naman ang recovery niya. Malapit na siyang tuluyang gumaling. Mabuti naman kung ganun. Mabuti naman. May kailangan ka pa ba? Wala na po. Wala na. Mauuna na ako. Paalam. Sige, paalam. Papa. Papa. Masakit. Ang sakit. Maayos lang siya kanina. Bakit matapos uminom ng gamot, bigla siyang nagkaganyan? Kuya, bilis, tawagin mo si banal na Dr. Ye. Sige po. Dali. Dr. Ye, anong nangyayari sa papa ko? Bakit pagkatapos niyang inumin ng gamot, ay bigla siyang nagkaganyan? Oo nga. Ikaw ang naghanda ng gamot na ito. Sinong nagtimpla ng gamot na ito? Ako. Bakit? May lason sa loob ng mangkok na ito. Ano? Ikaw ang nagbigay ng gamot na ito. Paanong magkakaroon ito ng lason? Huwag muna kayong maingay. Hayaan niyo akong gumamit ng karayom para subukang alisin ang lason sa katawan ni matanda. Anong ibig mong sabihin na subukan? Ang buhay ng tatay ko ay kung ano-ano lang na sinusubukan mo. Umalis ka rito. Sinasabi ko sa iyo, Ye Wushuang, ang tatay ko ay nalason dahil sa gamot mo. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi kita mapapatawad. Layas. Tama na kuya. Umalis na tayo. Huwag na nating gambalain ang paggamot ni Dr. Ye. Dr. Ye, kumusta na ang tatay ko? Huwag mo na siyang istorbohin. Ginamit ko na ang mga karayom para mailabas ang lason sa katawan niya, pero mahina pa rin siya hanggang ngayon, walang malay, at hindi pa magigising agad. Malubha ba ang lagay niya? Siyempre malubha siya. Hindi pa gumagaling ang dati niyang sakit, tapos may bago pang lason, mahirap na itong ayusin. Sinasabi ko sa inyo, pag galing niya, ay uusad pa ng hindi bababa sa isang buwan. Imposibleng makarecover siya ng 100%. Kakaroon siya ng malubhang komplikasyon. Ano? Ay kuya, Ye Wushuang, anong ginagawa mo? May sakit ka ba sa utak? Ye Wushuang, ikaw ang nagligtas sa kanya. Ikaw ang naghanda ng gamot. Ngayong nagkaproblema si Papa, hindi ka makakatakas sa responsibilidad. Kung hindi ko siya niligtas, wala na sana siya noong nakaraang mga araw pa. Huwag mong isiping hindi ko alam. Sinasadya mong hindi pagalingin si Papa para lang makakuha ka ng makakuha sa aming pamilya Duan. Napakakaiba mo talaga. Utak baboy ka ba? Ang lakas ng loob mong insultuin ako. Kuya, ano na naman ba ito? Siguradong pakana ito ng lalaking iyon. Banal na Dr. Ye, huwag kang magkamali. Ang ibig kong sabihin ay hindi iyon ang pakay ni kuya. Anong hindi iyon ang pakay? Iyon talaga ang ibig kong sabihin. Gamitin mo naman ang utak baboy mong pag-iisip. Kung gusto kong tapusin si Matandang Duan, may 1,000 paraan ako para mawala siya. Kailangan ko pa bang gumamit ng maruming paraan gaya ng paglalason? Paano mo nasabing nilason iyon? Kahit anong mangyari, hindi mo ito may paliliwanag ng maayos sa akin. Hindi pa tayo tapos. Pwede mong ipasuri iyon, utak baboy. Ikaw. Tama na kuya. Siguradong hindi si banal na Dr. Ye ang may gawa nito. Mabuti pa ikaw, matalino. Sa tingin ko, ang reseta na ginawa ko ay sadyang pinalitan ng iba. Imposible iyan. Ang gamot ay bantay naming dalawa ng kapatid ko. Ibig mo bang sabihin ay pinagdududahan mo kaming dalawa ng kapatid ko? Tatanungin kita, sigurado ka ba na ang mangkok ng gamot na iyon ay kayo lang dalawa ng kapatid mo ang humawak? Sigurado ka ba? Pati na rin ikaw. Naku, sa ganyang talino mo,
Tagapagmana ka pa pala ng kayamanan? Ulitin mo ang sinabi mo. Sabi ko, mahina ang ulo mo. Naalala ko na, bukod sa amin ni Kuya, posibleng may iba pang humawak sa halamang gamot. Sino? Duan Hui ang pinsan ko. Noong pumasok siya kanina, nakapatong lang ang gamot sa lamesa. Siya ba? Yung Duan Hui na binugbog ko? Oo, siya nga. Kung ganoon, tama ang hinala ko. Tiyo ni Duan Hui ang tatay ko. Siya. Paano niya magagawang saktan ang sarili niyang tiyuhin? Paliwanagan mo nga ako. Ano ang paliwanag mo sa lasong ito? Sa tingin ko, pakana mo ang lahat ng ito. Kahit anong mangyari, hindi ako maniniwalang gagawa ni Duan Hui ang ganitong bagay. Para sa akin, mukhang posible. Ano ang dahilan? Matagal nang may galit si Duan Hui kay banal na Dr. Ye. Kapag ginawa niya ito, hindi lang niya maibebenta si banal na Dr. Ye, kundi dahil matagal na rin niyang gustong humingi ng puhunan kay Papa para sa kumpanya niya. Pero hindi pumapayag si Papa. Kung wala na si Papa, siya ang pinakamalaki ang makukuha. Matalino talaga si Binibining Duan. Impossible pa rin yan, kahit anong gawin mo. Hindi ako maniniwala na magagawa ni Duan Hui ang ganoong bagay. Sige, may paraan ako para lumabas ang katotohanan. Anong paraan? Huwag nyo nang alalahanin kung anong paraan. Ang kailangan nyo lang gawin ngayon ay sabihin sa kanya na kritikal ang kondisyon ni Ginoong Duan at nalaman nyo na ang lahat ng problema ay nagsimula sa akin. Sabihin mo na galit kayo sa akin ngayon, sapat na iyon. Sa isa pa, tungan mo akong alamin kung sino ang mga nakakasama ni Duan Hui kamakailan. Babalaan na kita. Kung si Duan Hui nga ang may problema, hihingi ako ng tawad sa iyo. Pero kung ikaw ang may problema, paparusahan talaga kita. Halika rito. Sa yaman mong yan, dapat bumili ka ng maraming money. Bakit kailangang bumili ng money? Para pampatalas ng isip. Hello, Binibining Duan Dr. Ye, may nalaman na ako. Madalas kasama ni Duan Hui si Wu De mula sa Wu family, at si Hu Yue naman mula sa pamilyang Huha. Sinasabi ko na nga ba, nagsama-sama ang tatlong salbahe na yon. Kung ganoon, posible kaya na may gawin silang masama laban sa'yo? Siguradong gagawa sila. Iniisip ng tatlong yan na wala na ang suporta ko mula sa pamilya Duan, kaya tiyak nakikilos na sila laban sa akin. Hahaha. Ye Wushwang, nagkita tayong muli. Wu De, ano ba ang binabalak mo? Hulaan mo? Balak mo bang umalis yang Master Ye? Sa tingin ko ngayon, talagang hindi nyo ako paalisin dito? Buti naman at alam mo ang totoo. Dahil ganoon na nga. Yung isa pang nagtatago riyan, lumabas ka na? Ye Wushwang? Dumating din ang araw mo, hindi ba? Ngayong wala na si Pamilya Duan na susuporta sa'yo, wala ka na ring silbi. Ngayong araw, siguradong katapusan mo na. Isang pamilya Duan, isang Wu family, at may pamilyang Hu pa. Mukhang malaki-laki pala itong nagawa kong gulo. Kid, hindi ba't masyado ng huli para malaman mo yan? Isa ka lang nahamak na doktor, samantalang kaming tatlo, sino ba sa amin ang kaya mong labanan? Ngayon, ito na ang araw ng pagbabayad mo. Gusto ko lang itanong, ano ba ang plano niyo sa akin? Anong plano namin sa kanya? Ha ha ha! Siyempre, tatapusin namin ang buhay mo at itatapon ka sa ilog para ipakain sa mga isda. Ha ha ha! Sige, Duan Hui, dahil alam ko namang mawawala na ako, ipaalam niyo na sa akin ang lahat. Ang pagkalason ba ng tito mo ay dahil talaga sa iyo? Tama. Ako nga. Bakit? Kung hindi ko ginawa iyon, paano kita mabibintangan? Para mawala ang proteksyon sa'yo ni Pamilya Duan. Kasama rin kayong dalawa rito, hindi ba? Oo naman, kaming tatlo ang nagplano nito. Wala nang silbi kung tatanungin mo pa iyan ngayon, di ba? Sige, magaling, napakagaling. Ha ha ha. Ang dami mong sinasabi, lusob, tapusin nyo na siya. Sugod! Ye Wushwang, bakit ang galing mo? Hindi ba't isa ka lang simpleng doktor? Isa akong doktor, pero isa akong doktor na hindi nyo dapat kinalaban. Ye Wushwang. Ikaw, sino ka ba talaga? Nakalimutan kong sabihin sa inyo, sa 10 taon ko sa bundok, hindi lang medisina ang natutunan ko. Sa kakayahan ko, hindi lang kayong iilan, kahit 10 pa ang dumating, talo pa rin kayo sa akin. Wala kang pwedeng gawin sa akin. Hindi ka papatulan ng tatay ko. Anong gagawin ko sa iyo? Ayokong madumihan ang mga kamay ko. May ipaparinig ako sa inyo. Ang lason sa tito mo, ikaw ba talaga ang may gawa? Oo, ako nga. Bakit? Kung hindi ko gagawin iyon, paano kita mapagbibintangan? Para mawala sa iyo ang proteksyon ni Pamilya Duan Ye Wushwang. Niloloko mo kami. Kayong mga talunan, balak nyo pa akong labanan, may galing ba kayo? Sinasabi ko sa inyo, ngayong kumpleto na ang ebidensya, humanda na kayong makulong. Ikaw, isang grupo ng mga walang kwenta. Anong gagawin natin ngayon? Tapos na tayo. Mga ginoong batang master, kumusta kayo? Mga ginoo ng batang master,
Kumusta po kayo? Sino ka? Nandito ako para tulungan kayo na tapusin si Ye Wushuang. Paano mo kami tutulungan? Kilala niyo ba ang 4 na dakilang pamilya? Ang 4 na dakilang pamilya ng Southern City? Sila ba yung kahit ang tito ko, pati na ang pamilyang Duan, ay hindi nila kinatatakutan? Hindi mapapantayan ng pamilyang Duan ang 4 na dakilang pamilya. Walang binatbat ang pamilyang Duan. Kasapi ka ba ng 4 na dakilang pamilya? Eksakto. Paano mo kami tutulungan? At bakit mo naman kami tutulungan? Alam niyo ba kung sino talaga si Ye Wushuang? Kayang yanigin ni Ye Wushuang ang buong lungsod ng Nancheng, maging ang buong probinsya. Siya lang ang tanging tao na nagbibigay ng puyat sa 4 na dakilang pamilya. At siya ang kanilang pinakamalaking banta. Sino ba talaga si Ye Wushuang? Masyado na akong maraming nasabi. Nandito ako ngayon upang tulungan kayong kalabanin si Ye Wushuang, pero may hihiramin ako sa inyo. Anong bagay yan? Ang mga buhay nyo. Anong ibig mong sabihin? Ipapaliwanag ko bago kayo mawala. Noong sinasaktan kayo ni Ye Wushuang kanina, naka-video ang lahat. Ngayon, ang gagawin ko lang ay tapusin kayo ng tuluyan at ilalabas ko ang video na ito. Sa paraang ito, ibibintang ang lahat kay Ye Wushuang. Papatunayan ito na si Ye Wushuang ang nag-alis ng buhay nyo. Kapag nangyari yan, siguradong mawawala na rin si Ye Wushuang dahil doon. Natulungan ko na rin kayo, di ba? Kuya. Takbo na. Bilisan nyo. Aray, teka lang. Kuya, may pera kami. Basta't huwag mo lang akong saktan, gagawin ko ang lahat ng ipapagawa mo. Kuya, nakikiusap ako, huwag mong tapusin ang buhay ko. Tingin mo ba pera ang kailangan ni 4 na dakilang pamilya? Ngayong araw, kayong 3 ay mawawala na sa mundong ito. Gagamitin ko ang kamay ni Ye Wushuang para parusahan kayo, kaya sa kanya kayo magalit. Sandali kuya. Hoy, Xiao! Sa may baba ng building natin may clinic doon. Sa loob niyon ay may surgery room na pagmamay-ari ko. Pumasok ka na agad doon at ihanda ang lahat para sa operasyon. Kailangan kong magsagawa ng ilang urgent surgery. At isa pa, madala ka agad ng sasakyang susundo sa akin. Boss, ayos na ang lahat. Wala na ba si Ye Wushuang? Hindi naman po. Masyado nang malakas ang kapangyarihan ni Ye Wushuang ngayon. Natatakot akong baka hindi ko siya kayang talunin. Tinapos ko na ang 3 walang silbing tauhan na iyon. Sa pamamagitan ng munting diskarte, ibinintang ko ito kay Ye Wushuang. Hindi na tayo ang kailangang kumilos. Sigurado ka bang wala na silang 3? Sigurado po. Anong sigurado? Sinasabi ko sa iyo, ang 3 walang silbing iyon ay kinuha na ni Ye Wushuang para ipagamot. Ano? Gising ka na sa wakas. 3 araw ka ng tulog. Buhay ba talaga ako ngayon? Sa tingin mo? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Malamang. Kung hindi dahil sa akin, ay matagal mo nang nakatagpo si Haring Yanluo. Nasaan ang dalawa? Ikaw ang unang nagising. Sabihin mo sa akin ang nangyari. Sino ang gumawa nito sa inyo? Ang mga tao ni 4 na dakilang pamilya. 4 na dakilang pamilya? Ano ang 4 na dakilang pamilya? Alam ko kung ano iyon. Ang 4 na dakilang pamilya ay isang lihim na napakayamang tao. Sabi nila ang yaman nila ay lampas pa ng ilang 10 beses sa yaman ng pamilya Duan, na natili lang silang nakatago sa likod ng lahat at hindi pa kailanman nagpakita. Kung ganoon, bakit nila ginawa ito sa inyo? Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Dahil sa akin? Nirecord niya ang video ng pananakit mo sa amin, pagkatapos ay tinangka kaming tapusin ng tuluyan para isisi ang lahat sa iyo. Anong kinalaman ko doon? Dahil ito sa iyong pagkatao. Ang tunay kong pagkakakilanlan? Maging ako ay walang alam? Ano ba talaga ang pinagmulan ko? Sabi niya, kakaiba ang pinagmulan mo at mas mataas pa kaysa sa 4 na dakilang pamilya, kaya naman gusto kanilang ubusin. Ang tanging alam ko lang ay isa akong ulila simula pagkabata na ipinadala sa bundok para mag-aral ng medisina sa aking guro, kaya paano magiging espesyal ang pinagmulan ko? Kung gusto mong malaman ang totoo, maaari mong puntahan sina Pamilya Duan Ginoong Duan. Narinig ko po kay Lola na matalik siyang kaibigan ng lolo mo noon. Pamilya Duan. Ngayong nabunyag na ang lahat at gising na si Wude, malamang ay malalaman na ni Ye Wushuang ang tunay niyang pagkatao. Pagdating ng oras na iyon, tayong lahat sa 4 na dakilang pamilya ay tiyak na mapapahamak at mawawala. Huwag po kayong mag-alala, boss. Ito na ang huling araw. Sisiguraduhin kong si Ye Wushuang ay hindi nasisikatan pa ng araw bukas. At isa pa, lahat ng may alam tungkol sa pinagmulan ni Ye Wushuang ay dapat ninyong tapusin ng walang ititira. Masusunod po. Ito na ang huli mong pagkakataon. Kapag nagkamali ka pa muli, ipapalayas kita ng tuluyan. Masusunod po. Dr. Ye, nariyan ka na pala. Dr. Ye, dahil po sa inyong gamutan, ngayon po, mas maayos na ang pakiramdam ko.
Matandang Duan, nandito po ako ngayon dahil mayroon sana akong gustong hilingin. Masyado naman po kayong magalang. Tanungin niyo po ang kahit ano. Matandang Duan, sigurado akong alam niyo ang tungkol sa pagkatao ko? Gusto ko sanang magtanong tungkol sa totoong pagkatao ko. Bakit bigla mong naisip na itanong iyan? Ito ay dahil mayroong muntik ng mapahamak ng malala nang dahil sa aking pinagmulan. Dinala ako sa kabundukan noong bata pa ako upang mag-aral ng medisina sa aking guro. Ang tanging sinabi lang sa akin ng guro ko ay wala na ang lahat ng kamag-anak ko pero kailanman ay hindi niya sinabi sa akin kung bakit. Hanggang ngayon, katang uri ng pamilyang pinagmulan ko ay hindi ko pa rin alam. Kung hindi sinasabi sa inyo ng guro nyo, tiyak na mayroon siyang malalim na dahilan. Wala akong pakialam sa dahilan, ang tanging gusto ko lang ay malaman ng totoo. Kung alam man ito ni Matandang Duan, sana po ay sabihin niyo sa akin. Napakabilis talaga ng panahon. At parang kailan lang, 20 taon na ang nakalipas. Mukhang alam niyo nga po talaga. Alam ko nga, pero hindi ko maaaring sabihin sa inyo. Bakit? Hi. Ang tungkol sa pamilya nyo ay sikreto ng buong lungsod ng Nancheng, pati na ng buong lalawigan ng Nancheng, sa loob ng maraming taon. May malaking sabwatan sa likod nito, kaya sa madaling salita, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Bakit po hindi niyo pwedeng sabihin sa akin? Gusto ko lang pong malaman, ang tungkol sa pinagmulan ko, bakit po hindi niyo pwedeng sabihin sa akin? Huwag ka nang magtanong, wala kang alam sa kahit ano, at ito ang pinakamabuti para sa iyo, para hindi ka mapahamak. Pa, ganun po ba talaga kalala yon? Malaki na po ang naitulong ni Dr. Ye sa pamilya natin. Tungkol lang naman ito sa pinagmulan niya, di ba? Kung alam niyo naman po, sabihin niyo na po sa kanya. Anong alam mo? Lahat tayo ay ligtas kung hindi ako magsasalita. Pero kapag nagsalita ako, lahat tayo ay mapapahamak. Matandang Duan, hindi po ako natatakot, wala po akong kinatatakutan. Gusto ko lang malaman ang totoo. Pakiusap po. Sabihin niyo sa akin ang katotohanan. Hindi ka natatakot, pero ako, takot ako. Kapag sinabi ko sa iyo ang totoo, maaring mawala ako bukas din. May kaugnayan po ba ito kay apat na dakilang pamilya? Ang nangyari sa pamilya ko, si apat na dakilang pamilya ba ang gumawa niyon? Tila alam mo na ang katotohanan. Dr. Ye, pinapayuhan kita. Dahil nandito na tayo, hayaan mo na lang itong lumipas. Mamuhay ka ng maayos, hindi na ganoon kaimportante ang totoo. Pero para sa akin po, ang katotohanan ay mahalaga pa rin, higit pa ito sa sarili kong buhay. Naisip mo na ba na ang iyong master sa loob ng mahigit 20 taon ay hindi ito sinabi sa iyo ano ang dahilan? Gusto ka lang niyang protektahan, ayaw ka lang niyang masaktan. Pero po, tama na, Dr. Ye, hanggang dito na lang muna ngayon. Sige. Matandang Duan, kung ayaw niyo po akong tulungan, hindi ko po kayo pipilitin. Aakyat na ako sa bundok ngayon. At tatanungin ko ang aking master para maliwanagan ako. Dr. Ye, mapapahamak ang master mo sa gagawin mo, pati na rin ang sarili mo. Dahil ayaw niyo po akong tulungan, huwag na po kayong makialam sa mga desisyon ko. Dr. Ye, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo sila kaya. Dr. Ye. Pa, nagalit mo na tuloy si Dr. Ye. Ano bang alam mo? Ayaw ko lang siyang mapahamak. Pa, iniligtas niya po kayo. Alam kong iniligtas niya ang buhay ko. Pero kung sasabihin ko sa kanya ang totoo, hindi lang ako ang mawawala, kundi ang buong pamilya Duan ay mawawasak. Ang pamilya Duan natin ang pinakamayaman sa Nancheng? May kinatatakutan pa ba tayo? Ano lang ba ang pamilya natin? Kumpara sa apat na dakilang pamilya, para lang tayong mga langgam na kaya nilang tapusin anumang oras. Kung ganoon, ano nang gagawin natin? Wala na lang ba tayong gagawin? Itong si Ye Wushuang. Mula nang tumapak siya sa bahay natin, itinitadhana na ang ating pamilya Duan ay mapupuno ng gulo at ang buong Nancheng ay mawawalan din ng kapayapaan. Master! Wushuang, kasalukuyan akong naglalakbay kung saan-saan, kaya wag mo na akong hanapin. Wag mo na ring ungkatin ang tungkol sa iyong pinagmulan. Tandaan mo, makakamit mo lamang ang kapayapaan kung matututo kang magpatawad. Ang masasabi ko lang, kayong mga magagaling na tao, nakaupo lang kayo at hindi kumikilos, isang araw na hindi kumakain o umiinom. Ngayon ba ang mga doktor na tulad nyo ay nag-e-ensayo na rin para maging immortal? Sinasabi ko sa iyo, hindi muna kita sasaktan sa ngayon dahil may silbi ka pa. Manatili kang buhay para sa akin at baka pag-isipan ko pa na maging maayos ang hantungan mo. Guro, pamilya Duan, apat na dakilang pamilya, ang tungkol sa pinagmulan ko, siguradong may itinatago rito na napakalaking lihim. Kailangan ko itong malaman. Kailangang malaman ko ang totoo.
Hello? Dr. Ye, may nangyaring masama, may nangyaring masama. Anong nangyari? Ang tatay ko, Ano ang nangyari kay matandang Duan? tumalon siya at wala na siya. Anong sinabi mo? Hindi pa nga lumilipas ang 1 oras mula nang umalis ka sa amin, ay tumalon na siya at wala na siya. May iniwan ba siyang mensahe? Ang sabi lang niya ay kapag inalam mo ang tungkol sa iyong pinagmulan, ay mapapahamak si Pamilya Duan at mapapahamak din si lungsod ng Nancheng. Masyado siyang maraming alam. Nagawa niya iyon para protektahan ang kaligtasan ni Pamilya Duan. Kung ganoon, ang guro ko? Ano ang nangyari sa guro mo? Naku po, siguradong nasa panganib ang guro ko. Halo po, boss. Ang master po ni Ye Wushuang ay nasa kontrol ko na. Pero pagdating kay Elder Duan, bago pa man ako kumilos, ay nahulog na siya sa gusali at wala na. Mabuti naman at naintindihan niya ang sitwasyon. Mabuti na rin iyon. Ngayon, ang tanging nakakaalam ng pinagmulan ni Ye Wushuang ay ang master na lang niya, di ba? Opo. May pakinabang pa po siya sa ngayon. Kahit anong paraan pa ang gamitin mo, kailangang mawala na si Ye Wushuang sa loob ng 1 araw. Dapat pa, noong 20 taon na, ang nakakalipas ay wala na siya. Sige po, huwag po kayong mag-alala. May naisip na po akong paraan. Ngayong beses, tapos na si Ye Wushuang. Xiao, tungkol sa 4 na malalaking pamilya, ano ang nalalaman mo? Nabalitaan ko pong misteryoso ang 4 na pamilyang iyon. Noong bata pa po ako, nabanggit na sila ni Lolo sa akin. Sabi nila sa Nancheng ay wala pang nakakakita sa kanila. Sa loob lang ng 1 araw, nawala ang master ko at si Ginoong Duan ay nawala na rin pagkahulog sa gusali. Mukhang may kinalaman ang lahat sa pagkatao ko. Kung tama ang kutob ko, posibleng may mas malaki pang gulo sa mga susunod na araw. Napakakilabot naman yan. Noong gabing iyon, yung nanakit sa 3 tauhan ni Huyue, yung Scorpion na iyon, hanggang ngayon ay wala pa ring lead sa kanya. Hindi ka kaya malagay sa panganib? Panganib? Kung ang pagkatao ko ay banta talaga sa 4 na malalaking pamilya, siguradong mapapahamak ako. Anong gagawin natin? Mas mabuti pang malagay ako sa panganib dahil iyon lamang ang tanging paraan upang magpakita sila ng motibo. Napaka-misteryoso nila at hindi ako makahanap ng anumang lead. Ang tanging magagawa ko lang ay maghintay na sa oras na balakin nila akong saktan, tsaka ko lang magkakaroon ng pagkakataong mahuli sila. Nababaliw ka na ba? Kapag nahanap ka na nila, tapos ka na. Ayos lang, alam ko ang ginagawa ko. Isa pa, ang master ko ngayon ay kasalukuyang nawawala at hindi ko siya maaaring pabayaan na lang. Sa loob ng 2 araw na ito ay huwag ka munang lalabas. Nag-aalala akong baka manganib ka rin. Pero, Walang pero, buo na ang desisyon ko. May ibibigay pa akong regalo sa iyo. anong regalo? Suot ko na ito simula pa noong bata ako. Ito ang tanging alaala na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Ibinibigay ko ito sa iyo dahil hindi ito basta simpleng kuwintas lang. Bakit? Anong espesyal dito? Nilagyan ko ito ng tracking system. Nag-aalala ako na baka mapahamak ka rin, kaya isuot mo iyan nang mahanap kita kahit kailan. Matanda, pinapayuhan kitang bilisan mong kainin ang pagkain na ito. Dahil kung hindi, mag-ingat ka dahil baka tapusin ko ang buhay mo. Hindi ka magsasalita. Sige, ikaw na ang magaling. Hintayin mong kumuha pa ako ng isa pang tao doon para pagsabayin ko na kayong parusahan. Sino iyan? Si Kartero po ito. Nasaan ang package? Nakalimutan kong dalhin. Magandang araw. Ang tinatawagan niyo pong user ay kasalukuyang hindi maabot. Pakihintay lamang ang... Pasok, Sino ka? Ano ang gagawin mo sa akin? tumahimik ka. Ijo, pinapayuhan kita na itigil na ang iyong kasamaan. Magbago ka na habang may panahon pa. Kung hindi, ikaw mismo ang magpapahamak sa sarili mo. Matanda, napakataas naman ang tingin mo sa sarili mo. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi ba't nasa kamay pa rin kita ngayon? Alam na alam mo ang nakaraan ni Ye Wushuang. Tingin mo ba hahayaan namin siyang mabuhay? Dapat ay 20 taon na ang nakalipas simula nang nawala siya. Hanggat humihinga pa siya, hindi makakatulog ng mahimbing ang 4 na dakilang pamilya. Gusto kong makaharap ang dakilang pinuno ng 4 na pamilya na si He Tianba. Akala mo ba ganoon kadaling makaharap ang aming pinuno? Manahimik ka lang diyan.
Kapag natapos ko na si Ye Wushuang, isusunod ko kayo. Ah, teka. Alam mo ba kung sino ang isang ito? Siya ang tunay na pakakasalan ni Ye Wushuang. Dahil baka naiinip ka ng mag-isa, humanap ako ng magandang makakasama mo rito. Walang hiya ka. Subukan mong saktan si Ye Wushuang. Sisiguraduhin niyang pagbabayarin ka niya. Manatili ka lang dyan. Kung hindi, paparusahan kita ng matindi. Ha 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 ha. Tingin mo ba katapat mo si Ye Wushuang? Dahil nandito kayong dalawa, tingin ko ay kaya ko na siyang tapatan. Hindi ba mas mahirap ito kaysa sa iniisip mo? Haha, maghintay kayo. Hahanapin ko na si Ye Wushuang ngayon. Ngayon na ang araw ng kanyang katapusan. Nakausap mo na ba si Xiao? Hinalugog na namin ang buong kumpanya pero hindi siya mahanap at hindi rin matawagan ang phone niya. Tama ang kutob ko. Tiyak na kinuha siya ng masasamang tao. Kung ganoon, bilisan nating itawag ito sa 911. Tama, itawag mo na sa mga autoridad, tsatsikin ko ang lokasyon ni Xiao. Mayroon kang tracker sa kanya? Naglagay ako ng locator device sa kanya. Bilis, tumawag ka na sa pulis. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Opo. Hello? Kamusta ka, Ye Wushuang? Panahon na para magharap tayong dalawa. Sa wakas at tumawag ka na rin sa akin. Nagulat ka ba? Nasaan ang asawa ko at ang aking guro? Huwag kang mag-alala. Ligtas pa sila sa ngayon. Ano ba ang balak mong gawin? Kung ano ang gusto kong gawin, kapag nagkita na tayo, malaman mo rin. Binabalaan kita, kapag ginalaw mo ang asawa ko o ang aking guro kahit isang buhok lang, pagbabayarin kita ng matindi. May karapatan ka bang takutin ako ngayon? Nasaan tayo magkikita? Sa building na katapat ng opisina mo. Nasa rooftop ako. Pumunta ka rito. Sige, pupunta na ako agad. Tandaan mo, bibigyan lang kita ng 20 minuto. At kapag hindi ka nakarating sa loob ng 20 minuto, ang dalawang iyon ay hinding-hindi mo na makikita pang muli sa buong buhay mo. Hello, Sekretaryang Lee. Nahanap ko na ang lokasyon. Isesend ko sa phone mo. Pumunta na kayo roon agad. Ikaw ba yan? Ye Wushuang, dumating ka pa rin. Nasaan ang asawa at ang guro ko? Huwag kang magmadali. Hindi pa malinaw ang usapan natin. Sabihin mo na ang mga kondisyon mo. Ngayong nakita mo na ako, dalawa lang ang pagpipilian mo sa araw na ito. Maaring mawala ka o ako ang mawala. Pero kapag ako ang nawala, madadamay ang guro mo at ang asawa mo. Gusto ko munang makita ang asawa at ang guro ko. Wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Ngayon, ang pag-uusap at video natin ay may ibang nanonood. Kapag nasaktan ako kahit kaunti ngayong araw o kapag hindi ka pa rin nawawala, ang asawa mo at ang guro mo ay siguradong hindi rin makakaligtas. Ano ba talaga ang pagkatao ko? Ang masasabi ko lang sa iyo, ang pag-iral mo ay nakakaapekto sa interes ng maraming mayayamang pamilya. Ang 4 na malalaking pamilya ba iyon? Dahil ba sa 4 na malalaking pamilya, kaya naubos ang pamilya ko? Ako na ba ang tanging nakaligtas? Mukhang hanggang sa huli mong hininga ay hinding-hindi mo ito malalaman. Gusto ko munang makita ang asawa at ang master ko. Imposible. Basta't makikinig ka lang ng mabuti, sinisiguro ko sa iyong magiging ligtas silang dalawa at maibabalik sila sa iyo ng walang galos. Ang gusto ko lang naman ay ang matapos ka na. Paano mo ako mapapasunod? Napakadali lang. Tumalon ka mula rito. Hindi ka ba natatakot na tapusin kita? Kaya mo ba? Sa oras na masaktan ako kahit kaunti, agad na mawawala ang dalawang iyon. Alinman sa parusahan mo ako. O kaya naman, tumalon ka rito. Wala kang ibang pagpipilian. Magkano ba ang ibinayad sa iyo ng 4 na malalaking pamilya para magpakapagod ka ng ganyan para sa kanila? Huwag ka ng maraming salita. Mayroon ka na lang 2 minuto. At pagkalipas ng 2 minuto, agad na mawawala ang buhay nila. Nag-aalala ako na kahit tumalon pa ako, hindi mo pa rin sila pakakawalan. Hindi mo na dapat inaalala yan. Pero kapag hindi ka tumalon sa loob ng 2 minuto, ang 2 iyon ay may 2 minuto na lang na natitira. Puntahan mo si Duan Shiyu. Kumuha ka sa kanya ng $1 bilyong para pambili ng kaligtasan nilang dalawa. Mayroon na lang 1 minuto ang natitira.
Hello po, boss. Wala na si Ye Wushuang. Huwag po kayong mag-alala. Magaling ang trabaho mo. Paano mo siya natapos? Sigurado ka bang walang naiwang ebidensya? Huwag po kayong mag-alala, boss. Kusa siyang tumalon, kaya hindi tayo madadamay sa investigasyon. Mabuti. Kailangan mo pa rin kumpirmahin kung talagang wala na siya para makampante ako. Makakasiguro po kayo. Mula sa ganoong kataas na pagtalon at pagbagsak sa semento kahit pa may katawan siyang bakal, ay hinding-hindi na siya makakaligtas. Sige, umalis ka na rin agad diyan. Linisin mo ng maayos ang lugar. Paano naman po ang master at asawa niya? Dahil wala na silang silbi, ay hindi na rin sila dapat mabuhay pa. Sige po, naiintindihan ko. Ye Wushuang, sa wakas ay magkakasama na ang buong pamilya nyo sa kabilang buhay. Ye Wushuang, bakit ikaw? Bakit? Hindi mo ba inaasahan ito? Ito, hindi maaari. Hindi maaari. Malinaw na nakita kitang nahulog mula sa itaas. Paanong wala kang kahit isang gasgas? Bakit? Sa tingin mo ba ang taong nakatayo sa harap mo ngayon ay isang multo? Siguradong multo ka. Walang tao ang makakatawid mula sa 18 palapag na gusali ng ligtas at walang nangyari. Nakita mo nga akong tumalon, pero tumalon lang ako sa susunod na palapag. At saka, ang nakita mong nakadapa sa lupa ay hindi ako. Lahat ng pinaplano mong gawin ay matagal ko nang naasahan, kaya nakapaghanda na ako ng maaga. Sa tingin mo ba ay mananalo ka sa akin? Hello, Xiaoli. Inaya niya ako sa rooftop para lang pilitin akong tumalon. Kailangan mo lang gawin, pagkatapos kong mag-text sa iyo, maglagay ka ng isang taong nakadapa sa lupa at maloloko na siya. May paraan ako kapag tumalon ako. Paano itong nangyari? Sa diksyonaryo ni Ye Wushuang, walang bagay na imposible. Imposible. Ito. Secret room ko ito. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Walang ibang nakakaalam sa lugar na ito. Napakasimple lang. Kinailangan ko lang nalagyan ng locator ang asawa ko. Plano mo ba ang lahat ng ito? Ano sa tingin mo? Yeah. Dahil nahulog na ako sa mga kamay mo ngayon. Kung parurusahan mo man ako, gawin mo na ang gusto mo. Sa tingin mo ba ay magiging kasing sama mo rin ako? Anong gagawin mo? Gusto mo ba akong pagsalitain? Sinasabi ko sa'yo, wala akong sasabihing anuman tungkol sa amo ko kahit isang salita ay hindi mo maririnig sa akin. Hay, bibihira ang tapat na gaya mo, masyado kang tapat sa amo mo. Sige, palalayain kita. Sinasabi mong palalayain mo ako? Oo. Bumalik ka at sabihin sa amo mo na hintayin niya ako sa bahay nila. Kapag nalaman ko na ang lahat ng katotohanan, ang lahat ng atraso niyo sa akin ay pagsasabay-sabay nating tutusin. Sige, bibigyan kita ng payo. Mas mabuting isama mo ang pamilya mo at magtago na lang kayo. Kahit na hindi kita napabayad ngayon, hindi ka na aabot pa ng bukas. Hahaha! Sino ka ba sa akala mo? Kailangan ba kitang pakinggan sa mga dapat kong gawin? Layas? Pasensya na po, boss. Naging pabaya po ako. Kitang-kita ko noong tumalon ang batang iyon mula sa rooftop. Hindi ko inakalang ganoon siya katuso. Kung ganoon, ligtas pa rin ba si Ye Wushuang sa ngayon? Pasensya na po, boss. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko na talaga siya. Ilang pagkakataon na ba ang ibinigay ko sa iyo? Opo. Isang pagkakataon na lang po ang kailangan ko. Sisiguraduhin ko pong sa pagkakataong ito ay si Ye Wushuang ay itutumba ko na. Nailigtas din niya ang kanyang guro, hindi ba? Pasensya na po, boss. Naging pabaya po ako. Alam mo ba kung gaano karami ang alam ng kanyang guro? Pasensya na po, boss. Tumayo ka riyan. Hindi po ako tatayo. Pakiusap po, alang-alang sa maraming taon ng pagsisilbi ko sa inyo. Pakiusap po, patawarin niyo ako. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Tumayo ka. Wala kang silbi. Kahit itong maliit na bagay ay hindi mo magawa ng maayos. Alam mo ba na ang master ni Ye Wushuang, kapag nalaman niya ang buong katotohanan, alam mo ba kung gaano kalala ang magiging resulta? Alam ko po, boss. Patawad po.
Sapat na ito para mapabagsak ang ating buong 4 na pamilya. Wala kang pakinabang na bata ka. Sinira mo ang malaki kong plano. Boss, bigyan niyo pa po ako ng pagkakataong makabawi sa aking pagkakamali. Ilang taon ka na bang sumusunod sa akin? 15 taon na po. At sa 15 taong iyon, nakita mo na ba ang aking mukha? Boss, hindi pa po. Alam mo ba kung bakit hindi mo ito makita? Hindi po. Sa loob ng maraming taon ay nagtago ako sa likod ng 4 na malalaking pamilya. Walang nakakaalam ng aking itsura dahil ito ay para protektahan ang aking sarili. Dahil sa pagkakamali mo, siguradong ibubunyag na ako ni Ye Wushuang sa lalong madaling panahon. Ngayon, sa tingin mo ba ay hindi ka dapat parusahan? Boss, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi laging may pagkakataon. Huwag po kayong mag-alala, boss. Kung sa pagkakataong ito ay hindi ko pa mapigilan si Ye Wushuang, ako na mismo ang magpaparusa sa sarili ko. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung ngayong araw ay hindi mo pa mapaparusahan si Ye Wushuang, ikaw na mismo ang maglaho. Opo, boss. Umalis ka na sa harap ko. Halika rito. Boss? Hindi kalaban ni Ye Wushuang si Scorpion. Ayusin mo ito, maghanap ka ng isa pang grupo, at ako na mismo ang lulutas nito. Napakahalaga nito, dapat tayong magtagumpay, at hindi maaaring mabigo. Opo. At saka, humanap ka ng pagkakataon para tapusin na si Scorpion. Master, ang lahat ba ng mga lihim na ito ay pwede niyo na pong sabihin sa akin? Hay! Sige na nga. Ang lihim na ito na itinago ko ng 20 taon at binalak ko sanang ibaon na lang. Ngunit sa tingin ko, kung hindi ko pa sasabihin, ay hindi rin ako mapapakali. Dati ay hindi niyo sinasabi sa akin dahil gusto niyo lang akong protektahan. Tama ka. Ang 4 na malalaking pamilya ay walang alam na buhay ka pa. Kamakailan lang nila ito nalaman. Kaya naman ngayon ay tinangka nilang tapusin ka. Ano po ba talaga ang totoo kong pagkakakilanlan? Nagsimula ang lahat, 20 taon na ang nakakalipas. Ang hitian ba ng 4 na malalaking pamilya ay gumagawa ng masama sa lungsod ng Nancheng at nagpapatakbo ng mga madidilim na negosyo. Lalong lumaki ang kanilang negosyo na naging dahilan kung bakit ang mga tapat na negosyante ay lubos na nahirapan. At ang lolo mo, ang pinuno ng Ye Group, ay ang pinakamalaking kumpanya sa lungsod ng Nancheng noong mga panahong iyon at ang pinakarespetadong pamilya. Tanging ang lolo mo lang may kakayahang pigilan ang hitian ba. Nagkaisa ang maraming kumpanya noon, layuning tapusin sila. At anong nangyari pagkatapos? Pagkatapos, ang hitian ba upang maiwasan ang kanilang pagbagsak ay nagplano ng isang karumal-dumal na trahedya sa pamilya. Ibig niyo pong sabihin ay ang pamilya nating pamilya Ye? Tama ka. Noon, gumamit siya ng apoy para tupukin ang buong pamilya. Ye, iminulat ko ang buhay ko para iligtas ka sa malaking sunog na iyon. Ngunit ang ibang mga Ye family members ay wala nang nakaligtas. Ang hitiamba na ito ay nakagawa ng napakalaking krimen, hindi ba siya nagbayad para sa ginawa niya? Hay, ang problema ay walang sapat na ebidensya. Ang hitian ba na ito ay masyadong maingat sa kanyang mga galaw. Hanggang ngayon, walang nakakaalam sa kanyang hitsura. Sa ngayon, ikaw lang ang may kakayahan na lumaban sa 4 na malalaking pamilya. Kaya gumagawa sila ng paraan upang tapusin ka. Maging ang mga taong may alam sa sikretong ito ay nais din nilang iligpit. Anong klaseng kakayahan ang mayroon ako? Siyempre, dahil ikaw ang kaisa-isang anak ni Pamilya Ye, sapat na ang dahilan na iyon. Bakit iyon sapat na? Noon, ang lolo mo ay tinipon ng lahat ng ebidensya ng krimen ng 4 na malalaking pamilya. Habang naghahanda siyang ibigay ito sa mga autoridad, ay sinalakay nila ang iyong pamilya at nawala silang lahat. Pati ang mga ebidensya ay nasira rin. Pero ang ebidensyang iyon ay mayroong isa pang kopya na nakatago sa loob ng Swiss Bank. At ang tanging password para makuha ito ay sa pamamagitan ng pagsusuri ng DNA bilang isang tagapagmana ni Pamilya Ye. Ibig sabihin, kapag nakuha ko na ang ebidensyang iyon, tiyak na magbabayad at matatapos na ang 4 na pamilyang iyan. Tama ka. Pero, bakit po ninyo hindi sinabi sa akin ito noon pa? Gaya ng sabi ko, ito ay para sa kaligtasan mo. Hindi lang ako ang nakakaalam sa kopyang iyon. Ngayon, naiisip kong mali ako. Dapat ay noon ko pa sinabi sa iyo. Si Hitian ba? Anong klaseng tao ba talaga siya? Ang taong iyon ay magaling magtago. Siya ay malupit at walang awa. Walang sino man ang nakakita sa tunay niyang pagkatao. Parang lahat tayo ay nakita na ang tunay niyang anyo. Anong ibig mong sabihin?
Mayroon siyang dalawang pagkakakilanlan. Ang isa ay bilang lider ng 4 na pamilya na si He Tianba at ang isa naman ay bilang isa sa ating lungsod ng Nancheng na sikat at malaking negosyante. Kung sino man siya, wala sa ating may alam. Sa oras na makuha mo ang mga ebidensyang iniwan ni Lolo, ang lahat ay lalabas din ng katotohanan. Sige, naintindihan ko. Pupunta na ako para kuhanin ang mga ebidensya. At tinitiyak ko sa inyong lalabas din ang totoong kulay nitong Hitianba. Hello, Binibining Duan? Hello, Dr. Ye. May masamang nangyari. Ano yon? Biglang nagkaroon ng kakaibang sakit ang kuya ko. Pakiusap, pumunta ka rito, Dr. Ye, para gamutin siya. Malubha ba ito? Sobrang lala po. Nawalan na siya ng malay ngayon. Sige, pupunta na ako agad. Tungkol sa pagkuha ng ebidensya, kailangang maghintay muna. Hindi ba parang may kakaiba rito? Kung kailan kukuha ka na ng ebidensya? Tsaka naman may nangyaring ganito. Walang kinalaman ang dalawang yan sa isa't isa. Mas importante ang panggagamot sa pasyente. Sandali. Ako na lang ang gagamot. Dapat mong ingatan ang iyong sarili. Masyado po kayong nag-aalala, guro. Gagamot lang naman ako. Ano namang panganib ang mayroon doon? Tsaka kung delikado man talaga, hindi ko rin naman hahayaang kayo ang pumunta. Maghintay kayo rito. Babalik din ako agad. Pagbalik ko, pupuntahan na natin ang mga ebidensya. Dr. Ye, kailangan po ninyong iligtas ang kuya ko. Bigla na lang siyang nawalan ng malay at may 7 hanggang 8 doktor sa pamilya namin, ngunit wala silang magawa. May nakatagpo ba si Ginoong Duan ngayong araw? Lumabas siya kanina at pagka-uwi niya, hindi nagtagal ay nawalan na siya ng malay. Napakababa na ng sigla ng katawan ni Ginoong Duan ngayon. Ano na po ang gagawin natin? Dr. Ye, iligtas niyo po ang kuya ko. Kahapon lang ay, ayos pa ang lagay ni kuya, bakit bigla itong nangyari ngayong araw? Anong sakit po ba ang meron siya? Hindi ito isang karaniwang sakit. Ginoong Duan, nilason siya. Lason? Lason na naman? Ang lason na ito ay mas matindi kaysa sa ibinigay ni Duan Hui sa tatay niyo noon at hindi ito basta-basta mapapansin. Ang mga karaniwang doktor ay hindi malalaman na lason pala ito. May pag-asa pa bang maligtas siya? May paraan pa. Ilalabas ko na ngayon ang lason mula sa katawan niya. Ah, sige, pakiusap. Gamitan mo na siya ng karayom. Kuya, gising ka na? Dr. Ye, maraming salamat po sa iyo. Kuya? Dr. Ye, ang kuya ko, parang gusto niya po yatang magsalita. Bakit parang... Ang lason na tumama kay Ginoong Duan ay masyadong matindi, kaya naapektuhan na nito ang kanyang lalamunan. Sa loob ng maikling panahon, hindi muna siya makakapagsalita. Kailangan niyang magpagaling ng dahan-dahan. Ang taong naglason sa kanya, napakasama talaga. Ang naglason sa kanya ay tiyak na isang taong malapit kay Ginoong Duan. Bakit mo naman po nasabi iyon? Ang lason na nasa katawan ni Ginoong Duan ay isang uri ng lason na dahan-dahang kumakalat. Sa pamamagitan ng hangin ito pumasok sa kanyang katawan at hindi bababa sa 3 beses itong ginawa. At isa pa, ang taong ito ay tiyak na may matagal na ugnayan kay Ginoong Duan. Kaya sigurado ako na ang naglason sa kanya ay isang taong malapit at kilala ng husto ni Ginoong Duan. Pero mula nang mawala ang tatay namin, wala nang naging ibang taong malapit sa kuya ko. Pinili ba ng tatay mo na wakasan ang sariling buhay? Opo. Nang makita ang kanyang labi, ay hindi na ito makilala dahil sa nangyari. Dr. Ye, tila sinusubukan pa rin ni kuya na magsalita. Siguradong alam niya kung sino ang naglason sa kanya. Kumuha ka bilis ng papel at panulat. Hayaang isulat niya ito. Sige po. Boss, base sa inyong utos, handa na po ang lahat. Nahulog na sa bitag si Ye Wushuang at nasa pamilya Duan na siya ngayon. Mabuti. Aalis na tayo ngayon papunta sa pamilya Duan. Maghanda pa ng maraming bihasang tao dahil kapag nakawala pa sa atin si Ye Wushuang, lahat tayo ay may kalalagyan. Opo, ihahanda ko na ang sasakyan. Walang makakatalo sa akin. Hindi ang lolo mo at lalong hindi ikaw. Kuya, hindi ka makapagsalita ngayon, pero kung alam mo kung sino ang lumarason sa iyo, isulat mo lang siya, isulat mo lang ang pangalan. Kuya, bakit itatali mo ang salitang papa? Anong ibig sabihin nito? Isinulat niya ay ang tatay mo? Hindi kaya ibig sabihin nito ay ang papa mo ang naglagay ng lason? Paano mangyayari iyon? Dr. Ye,
Huwag kang magbiro ng ganyan. Tumalon si Papa at nawala na siya. Nakita ko pa nga ang katawan niya. Paano siya magiging tao na iyon? At kahit natotoo mang buhay pa si Papa, bakit naman niya lalagyan ng lason ang sarili niyang anak? Sabi mo kanina, tumalon si papa mo at wala na siya at hindi na siya makilala pa. Paano mo natitiyak na ang taong iyon ay ang tatay mo? Sa Papa ko ang mga damit, pati ang pangangatawan at mga gamit, sa kaniya lahat iyon. Dahil ba sa damit ng papa mo, ay makakasiguro ka na siya nga iyon? May ginawa ba kayong pagsusuri? Wala pa. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi magsisinungaling ang iyong kuya, ibig sabihin, ang papa mo ay hinding-hindi nawala. Imposible! Hindi iyan maaari. Ginong Duan, kung totoo ngang ang papa mo ang naglagay ng lason, tumango ka lang. Kuya? Hindi ako naniniwala. Ayaw kong maniwala. Kahit buhay pa siya, bakit naman niya lalasonin ang aking kuya? Ang lason na ginamit ng papa mo ay hindi kayang gamutin ng kahit sinong doktor. Para magamot ka, kailangan ako ang tawagan niyo. Naku, ako ang target niya. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ako nagkakamali, ang papa mo ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya, si He Tianba. Hindi maaari. Dr. Ye, anong mga pinagsasabi mo? Makinig kayo sa akin. Kailangan nyo nang umalis dito ngayon din. Delikado dito. Bahay ko ito, anong delikado? Mayroong 12 ng mga bodyguard sa labas, anong magiging problema? Maniwala ka sa akin at umalis ka na. Nilinlang lang ako ng tatay mo para papuntahin ako rito. Sandali. Dr. Ye? Dr. Ye? Sino kayo? Paano kayo nakapasok? Siya ang tatay mo, si Ginoong Duan, at siya rin ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya, si He Tianba. Mr. Ye, talagang hindi ka nga ordinaryong tao at napakabilis mo itong nalaman. Ha 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 ha. Ay, Tay, ikaw nga talaga iyan. tama ka, Shio. Ako ang tatay mo. Hindi ka nagkakamali. Niloloko mo ako. Nagawa mo ba talaga akong linlangin? Ikaw nga talaga ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya? Ang napakasamang hitian ba? May sarili akong mga dahilan. Pero bakit? Bakit mo nilason ang kuya ko? Kahit ang mabangis na hayop ay hindi sasaktan ng sariling anak. Ang isang tunay na lalaki ay dapat maging matapang sa kahit anong paraan. Alam mo ba kung anong klaseng tao itong si Ye Wushuang? Ha, ginawa ko iyon para maakit siya pito. Dahil kung hindi natin siya mapaparito ngayong araw at makuha niya ang lahat ng dokumento, tapos na tayong lahat. Wala akong pakialam kung sino siya. Pero bakit mo na itanim ang masamang balak laban sa sarili mong anak? May tiwala ako sa galing sa medisina ni Ye Wushuang. Tingnan mo ang kuya mo ngayon, hindi ba't maayos na ang kalagayan niya? Napakakatakot. Napakakatakot mo po. Tama na. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Narito ako ngayon para kumprontahin si Ye Wushuang at pagbayarin siya. Sige po. Nais ko ring makipagtuos sa inyo. Dapat ba kitang tawaging matandang Duan? O dapat bang He Tianba ang itawag ko sa iyo? Nasa sa iyo yan. Sa oras na mapunta ka na sa Hell's Gate, bahala ka na kung ano ang gusto mong itawag. Ha. Ngunit sa tingin mo ba sa araw na ito, ako ba ang pupunta sa Hell's Gate? O ikaw ang mauunang mapunta roon? Hindi nga nagkakamali. Ikaw ay apo ni Pamilya Ye. Noon, ganyan din ang paraan. Nang pakikipag-usap sa akin ng lolo mo. Pero matagal na siyang wala. 20 taon na. 20 taon na ang lumipas. Ha. Bakit? Ang buong pamilya ko ay ganyan mo na lang na ginawa ng masama? Hindi mo lang ako pwedeng sisihin dito. Kung may dapat man sisihin, ay ang lolo mo. Sino ba kasi ang nagsabi sa kanya na pakialaman ang negosyo ko? Palalagpasin ko ba iyon? Kaso nga lang, may naiwan pa na isang tulad mo na nakatakas. Nitong mga nakaraang araw, nabuhay ako sa matinding kaba. Ang mga taong tulad mo ay dapat nang mawala. Ha. Sayang naman, dahil ang lolo mo ang wala na, hindi ako. Lahat ng nangyari nang bumaba ako ng bundok ay sinadya mong iplano. Hindi ba? Hindi ko lang inasahan na ganyan ka kahirap harapin. Kulang na lang ay bumagsak na ako sa mga kamay mo. Kaya ngayon, pinipilit mo ako na tapusin ka na gamit ang paraang ito. Inaakala mo ba na sa araw na ito ay makakatakas ka pa? Bata, huwag mong isipin na porke may kakayahan ka, ay magaling ka na. Dati, natalo ko ang lolo mo at kaya rin kitang talunin ngayon. Ngayong araw, hindi ka na makakaalis ng buhay dito. Papa, wala akong pakialam kung sino ka man o kung ano man ang nangyari. Niligtas ni Dr. Ye ang buhay niyo. Huwag niyo siyang parusahan. Anong alam mo? Bumalik ka doon para hindi madumihan ang mga mata mo. Mabuting tao si Dr. Ye. Huwag mo siyang tratuhin ng ganyan. Tama na. May alam ka ba sa kung ano ang mabuti at kung ano ang masama? Sa mga mata ko, tanging pakinabang lang ang mahalaga. Umalis ka. Wala akong pakialam. Pero kung susubukan mong saktan si Dr. Ye ngayon, tatapusin ko ang buhay ko sa harap mo. Anong sabi mo? Binabantaan mo ba ako? Sige, gawin mo. Sige, ituloy mo lang. Walang sino man ang may lakas ng loob na magbanta sa akin. Pero, Tama na yan.
Salamat sa iyong malasakit, binibining Duan, pero mukhang ngayong araw ay wala siyang balak na palampasin ako. Pero, Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Nagawa mo pang magmalaki. Tingnan natin kung hanggang saan mo kayang panindigan iyan. Dahil sa tingin niyo naman ay mawawala na ako ngayon, marahil ay panahon na para magtapat ka na, di ba? Bakit naman ako aamin? Ang dami ko ng ginawang kasalanan. Kung hindi man 1,000, ay aabot marahil ng 900. At ang pamilya nyo sa pamilya Ye. Ako ang tumapos sa inyong lahat sa pamamagitan ng apoy. Bakit? Balak mo pa ba akong saktan? Mayroon akong mahigit 100 tauhan. Sa labas na nakapaligid sa buong lugar, ano ang laban mo sa akin? Sa tingin ko ay oras na? Anong oras na? Wala akong oras makipagdaldalan sa iyo. Ipinanganak ka sa pamilya Ye, kaya ikaw ay aking kaaway. Paano mo nasisiguro na mananalo ka sa akin ngayong araw? Alam kong may kakayahan ka. Pero ang dala kong mga bodyguard ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. 5, Kayong lahat, bilis at kunin niyo siya. 4, 3, Ye Wushuang. Oras na para magbayad ka. 2. 1. Ikaw. Matandang Duan, natutunan ko lang din ito sa iyo, ang paraan ng paglason. Kung kaya mong magpakalat ng lason sa hangin, kaya ko rin itong gawin. Kung paano mo nilason ang iyong anak, ganoon din ang ginawa ko sa iyo. Ngayon sa tingin mo ba, katapat na ako sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, tumawag na ako ng pulis. Ngayon, ang ebidensya ng lolo ko ay hindi na mahalaga. Base na rin sa recording ng mga sinabi mo kanina, sinasabi ko sa iyo, tapos ka na. Shiyo. Bilis. Tumawag ka ng tao sa labas. Nasa labas ang lahat ng mga tauhan ko. Pahirapan niyo siya ng husto. Bilisan mo. naiintindihan ko na ang lahat. Talagang napakasama ng ginagawa mo. Pagdating ng mga pulis, sa kanila ka magpaliwanag. Huli na ang lahat kapag dumating ang pulis. Shiyo, ako ang tatay mo. Alam mo pa palang tatay kita? Hindi ka karapat-dapat. Dr. Ye, anong nangyayari sa tatay ko? Sa totoo lang, bago pa ako lumabas, nagpakawala na ako ng lason sa hangin. Kaya lang, nasprayan ko na tayong dalawa ng panlaban sa lason. Wala namang panganib sa buhay nila. Ang hihintay na lang ay ang parusa ng batas. Wushuang, bakit ang tagal mo? Maayos ka lang ba? Maayos lang ako, nakita ko na si Hitian ba. Ano? Paano mo siya nagawang makita? Hi, ang sakit ni pamilya Duan Ginoong Duan ay isa lamang palitaw na gawa ni 4 na dakilang pamilya. Ang layunin nila ay para lokohin ako at papuntahin doon para tapusin ako. Dumating din si Hitian ba. Nakatakas ka sa mga kamay ni Hitian ba? Hindi lang ako nakatakas. Gumamit lang ako ng kaunting simple at maliit na plano para mahuli silang lahat. Dahil sa matibay na ebidensya, inuwi na sila ng mga kinauukulan. Mabuti naman kung ganoon. Pero, hindi ka ba nasaktan? Paano naman ako masasaktan? Alam niyo ba kung sino si Hitian ba? Sino? Kilala niyo po siya? Isa siyang lumang kaibigan niyo, si Pamilya Duan, at si Ginoong Duan. Paanong nangyari iyon? Hindi ba't noong nakaraan tumalon siya sa gusali at nawala na siya? Ganyan talaga siya katuso. Masyadong komplikado ito. Ikukuwento ko na lang sa inyo sa susunod. Kukunin pa ba natin ang mga ebidensya? Siyempre, kailangan. Gusto ko ring makita kung ano ba talaga ang mga bagay na iniwan ni Lolo. Ye Wushuang, ito ba ang nakuha mo? Ang ebidensyang iniwan ng lolo mo? Opo. Ito nga yun. Wala naman itong laman ah. Di ko rin alam. Siguro, wala talagang backup na ebidensya. Pakitang tao lang. Ito para pigilan ang 4 na pamilya. Dahil lang sa pirasong papel na ito, ang 4 na pamilya ay sa loob ng 20 taon ay hindi nakatulog ng mahimbing at sa huli ay nawala ang lahat. Hemp, kung iisipin mo ngayon, medyo nakakatawa pala. Oo. Pero baliwala na iyon. Sapat na ang ebidensya ng krimen nila at sa 4 na pamilyang iyon, walang makakatakas, tiyak na silang lahat ay mapaparusahan ng ating batas. Mabuti. Masasabing nakaganti ka na rin sa kanila. Ay, nga pala. Kayo ni Xiao, kailan ba kayo magpapakasal? Sa simula po ng susunod na buwan, Master. Pagdating ng araw na iyon, dapat po kayong pumunta para saksihan ang kasal namin. Pupunta ako.
Magpapakasal ka na bukas? Excited ka ba? Hulaan mo? Ano man ang mangyari sa hinaharap, mamahalin kita habang buhay, mahal kita ng buong puso, at gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Hello po, Master. May nalaman ako. Ano po yon? Nahanap ko ang librong binigay ng iyong lolo noon. May nakita akong mga sulat sa parteng hindi madaling mapansin. Ano ang nakasulat? Ang sabi rito, kung pagkalipas ng maraming taon at kinuha niyo ang ebidensya sa Bangko ng Switzerland at ito ay blankong papel lamang, ibig sabihin nito na ang lahat ng inyong nakikita ay hindi pa ang buong katotohanan. Ano po? Kung iyon ang usapan, ang apat na pamilyang iyon ay baka hindi sila ang totoong kalaban. Master, hintayin niyo kami. Pupunta na kami dyan agad. Tara.